Ang Timog Amerika ay hindi lang puro mga kagubatan at guho. Dito kakaiba ang heograpiya. Biglang umuunlad at namamatay ang mga lungsod, nag-iiwan ng ghost town at bakanteng rehiyon na sinarhan ng hangganan, lupa at politika. Bumaliktad ang agos ng mga ilog, namumulaklak at nawawala ang mga disyerto at simula pa lang yan. Bilang 50. Sinasaklaw ng basin ng Amazon ang siyam na iba't ibang bansa at 2.7 milyong milyang kwadrado. Pero hindi palaging silangan ang agos nito. Noong panahon ng mga dinosaur, umaagos ito sa Pasipiko. Nang mabuo ang Andes, bumaliktad ang agos ng ilog. Pero hindi lang ang gubat ang magpapahingal sa'yo sa Timog Amerika. Numero 4, Naputsyam. Narinig mo na ang Machu Picchu pero halos walang tumatakbo paakyat dito sa halos 8,000 talampakang taas. Simula 1,996 ang Inca Trail Marathon ay nagsisimula sa mga lambak ng Salcantay, dumadaan sa mga guho ng Yaktapata at nagtatapos sa mga guho. 3 oras at 23 minuto ang record, pero karamihan ay 5 hanggang 6 na oras tumatakbo. Mahirap talagang tumakbo paakyat sa bundok. Ibang usapan na ang tumira sa loob nito ng daan-daang taon. Numero 48. Kung hinahanap mo kung saan ipinanganak ang makabagong ekonomiya ng mundo, hindi mo iisiping sa isang bundok sa Bolivia ito nagsimula. Ang Cerro Rico, ang mayamang bundok, ay napakahalaga kaya mas malaki ang Potosi kaysa London nung kasagsagan nito nung unang bahagi ng 1600. Hanggang ngayon, 10,000 minero pa rin ang natatrabaho dito. Ngunit nagsisimula ng gumuho ang tuktok ng bundok at may mga tanawing inuhukay dahil sa laman nito. Ang iba naman ay sumisikat dahil sa tumutubo rito. Numero 47, ang Canal Cristales ay mukhang makabiblia. Isang buong ilog na nagiging pula, dilaw, berde, asul at itim. Ang mga kulay ay mula sa halamang Macarania clavigera na namumulaklak at tumatakip sa ilog sa ilang bahagi ng taon. Ngayon, pumunta naman tayo sa isang lugar na parang nasa ibang planeta pero mas mataas. Numero 46. Sa 10 pinakamataas na lungsod sa mundo, 4 ay nasa Timog Amerika. Ang pinakamataas na malaking kalakang lungsod ay La Paz, na halos 12,000 at 700 talampakan ang taas. Gaano kataas yun? Mas mataas kaysa bundok Fuji at may 2.3 milyong naninirahan, pinapatunayan ng La Paz na kayang tumira ng tao kahit saan, pero may gustong ipahayag ang baybayin ng Pasipiko ng Colombia. Numero 4, 45. 2% lang ng populasyon ng Colombia ang nasa baybayin ng Pasipiko dahil palaging binabaha ito. May mga lugar na tumatanggap ng 315 pulgadang ulan bawat taon. Masama ito sa pananim pero pabor sa lamok at sakit. Wala ring natural na daungan kaya mahirap pagtayuan at gawing daanan ng kalakalan ang baybayin. Sa Timog Amerika, may mga lugar na hindi pa tapos ang kasaysayan. Numero 44. Kahit ang pinakatuyong mga lugar sa mundo ay may mga sandali na muling nabubuhay. Kapag umulan sa disyertong Atacama, parang bumabangon mula sa kamatayan ang lupa. Ang mga butong nakatago ay biglang tumutubo at namumulaklak na damuhan at ligaw na bulaklak na naglalaho rin matapos ilang linggo. Kadalasan, nangyayari ito sa mas matataas na lugar. Sa mababang bahagi ng Atacama, nananatili ang matinding tagtuyot. Pero habang nabubuhay ang Atacama ng ilang linggo at pagkatapos ay muling naglalaho, sa mas liblib na bahagi ng Timog Amerika, may mga buong tribo na nanatiling nakatago sa loob ng maraming siglo. Numero 43. Sa mga tribong hindi pa nakokontak mula panahon ng bato, nang ungguna ang Timog Amerika. Ang malawak nitong loob ay napakalayo kaya may hindi bababa sa 100 at 24 na mga grupong hindi pa nakokontak at yon ay yung mga alam pa lang natin. Nakatira rito ang 95% ng mga tribong hindi pa nakokontak sa mundo kaya may mga babalang karatula sa mga lugar gaya ng Peru para sa kapakanan ng lahat. Maari itong maging nakamamatay para sa kanila at sayo. Silipin natin ang isang sobrang tuyong lugar, parang pinindot ng mundo ang dehydrate button. Numero 42. Hindi ang Sahara ang pinakatuyong disyerto sa mundo at hindi rin ang Antarctica. Ito ay ang Atacama ng Chile. Hindi nakakagulat dahil maswerte na kung makakuha ito ng 0.02 na pulgada ng ulan bawat taon. May mga bahagi ng disyerto na hindi bababa sa 500 taon nang di nakakatanggap ng kahit anumang ulan. Numero 41. Nasa taas na 16,700 talampakan ang La Rinconada, Peru, ang pinakamataas na permanenteng tirahan sa mundo na may humigit kumulang 12,500 na tao. Dahil sa polusyon ng mercury, kawalan ng sanitasyon at mataas na krimen, tinawag itong lungsod na walang batas ng Peru. Pero nananatili pa rin dito ang mga tao dahil sa ginto. Mula ginto sa bundok hanggang tanso sa disyerto, laging hinahanap ng mga tao ang yaman sa ilalim ng lupa. Numero 40. Hindi ganap na walang laman ang Atacama, may tanso ito.
Noong 1915, binuksan ng Chile ang Chuquicamata, pinakamalaking open-pit copper mine sa mundo. Nagtayo ito ng bayan na may 25,000 katao, ngunit lumala ang polusyon noong dekada 2000 kaya inilipat ang lahat sa Calama. Nariyan pa rin ang mga kalsada, abandonadong bahay, alikabok at estatwa ni Pinocchio sa abandonadong palaruan. Ngayon, dalhin mo ang pakiramdam ng isang naiwang pangarap sa pinakaloob ng gubat. Numero 39. Ang Fordlandia ay bayan ng kumpanya ni Henry Ford sa Amazon, itinayo para gumawa ng goma para sa kanyang mga kotse, may swimming pool, golf course, tennis courts at sinehan. Mahigpit ang buhay dito, bawal ang alap at tabako at ang mga manager ay nagbahay-bahay para ipatupad ang mga patakaran. Nag-alsa ang mga manggagawa noong 1930. Ngayon, isa na lang itong baryo na may 3,000 katao at kapag may mga taong nawawala, may ibang pumapalit. At hindi ito yung inaasahan mo. Numero 38. Dahil kakaunti lang ang mga tao, siksik pa rin sa buhay ang Amazon na hindi pa natin naitatala. Sa isang ekspedisyon ng WWF mula 2014 hanggang 2015, nakatuklas ang mga mananaliksik ng bagong species kada 2 araw, kabilang ang daan-daang halaman, isda, amphibian at reptilya. Dahil malayo ito, may ilang hayop na nanganganib. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa heograpya, pindutin ang subscribe button. Ang kontinenteng ito ay may kakaibang heograpiya na sapat para sa habang buhay. Numero 37, may dolphin sa Timog Amerika na wala sa ibang lugar. Ang Amazon River dolphin ay kilala sa rosas na balat. Nabubuhay ito sa liblib na daluyan ng tubig, ngunit nanganganib dahil sa dam, polusyon at pagpatay para gawing tain. Malayo man ito sa mga tao, hindi pa rin ito ligtas sa gawain ng tao. Dito rin makikita ang lugar na gumawa ng bagay na di pa nagawa ng ibang bansa noon. Bilang 36. Noong 2008 ang Ecuador ang unang bansang nagbigay ng konstitusyonal na kalapatan sa kalikasan at hindi lang ito simboliko. Noong 2021, ipinagbawal ng Constitutional Court ang pagmimina sa Los Cedros na protektadong kagubatan na nagdesisyong may karapatan itong umiral at umunlad. Hindi lang ito limitado sa mga kagubatan. May legal na proteksyon ang mga bakawan laban sa tao, pero baka hindi ito ang pinakakakaibang batas sa South America. Numero 35. Ang Montevideo ay may halos 1.8 milyong tao at halos ilegal ang mga salt shaker. Ipinagbawal ng lungsod ang mga pampalasa sa mga mesa kabilang ang ketchup at mayo. Halos 1/4 ng Uruguay ang nakatira roon at 40% ay may hypertension, kaya hindi sila kampante. Pero ang kalikasan hindi nagpapasa ng batas, basta pinalalayas ang lahat. Numero 34. Noong Mayo ng 2008 ang Chaiten sa Chile ay lumikas ng nagmamadali. Pagkatapos, sumabog ang isang bulkan sa unang pagkakataon sa loob ng 9,000 taon. Tinabunan ng nakalalasong abo ang bayan at winasak ng baha. Nang bumaba ang tubig, hindi na bumalik ang mga tao, kaya kinailangang muling itayo ang Chaiten. Pinatunayan ng Chaiten na kayang burahin ng South America ang isang bayan sa magdamag. Sa Bolivia, may kalsada ring sinusubukang gawin ito, tigis ang sasakyan. Numero 33. Ang Yungas Road, 40 milya mula La Paz papuntang Amazon, ay tinatawag ding kalsada ng kamatayan ng mga lokal. Isang liko lang, maaari kang bumaba ng 2,000 talampakan. May 200 masisikip na liko na walang harang. Dagdadan mo pa ng kaunting hamog sa bundok, maintindihan mo kung bakit daan-daan ang namamatay dito taon-taon. Pagkatapos ng ganitong sakuna, pati fast food parang masamang ideya. Numero 32. Pumasok ang McDonald's sa Bolivia noong 1997, ngunit nabigo ito. Mas pinili ng mga Bolivian ang tradisyonal nilang pagkain at hindi nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan. Umalis ang McDonald's noong 2002 at hindi na bumalik. Bolivia lang ang bansa sa kontinente na walang McDonald's. Ngayon, isang pangalang tsak narinig mo na pero malamang di mo pa kinuwestiyon. Numero 31. Noong 1499, dumaan si Amerigo Vespucci, isang manlalakbay, sa South America at may nakita siyang nakakagulat. Mga baryo na itinayo sa mga tukod parang sa Venice. Pinanggalanan niyang Vinazola ang lugar, maliit na Venice. Nanatili ito at naging Venezuela. Kung sa tingin mo kakaiba na yon, hintayin mong marinig ang sikreto sa ilalim ng isang ilog. Numero 30. Mayroong pangalawang Amazon na nakatago sa ilalim ng lupa, ang Ilog Hamsa, 3,000 at 700 milyang agos na natuklasan noong 2011. Umaabot ito ng halos 1.2 milya ang lalim, tapos kumakalat ito ng pahalang, mas malapad pa kaysa sa Amazon pero mas mabagal at mas manipis. Sa ngayon, meron tayong ilog na nagpalit ng direksyon, isa na nakatagong tribo na maaring pumatay sa iyo, isang rainbow river na parang peke, at isang lungsod na nakatira malapit sa gilid ng langit. At kahit paano, nagsisimula pa lang magpakitang gilas ang South America.
Numero 29, napakahirap mabuhay sa Sahara, pero ito ang nagbibigay buhay sa Amazon. Taon-taon, 27.7 milyong toneladang alikabok mula Sahara ang dinadala rito, nag-iiwan ng posporus na nagpapanatili sa buhay ng kagubatan. May ilang lupa na sobrang yaman, kaya may sarili itong pangalan, Amazonian Dark Earths, at walang nakakasiguro kung likha ito ng kalikasan o ng mga katutubo. Kung nakakagulat na umaasa ang Amazon sa alikabok mula ibang kontinente, mas malaki pa ang nangyayari sa Argentina, bilang 28. Ang pinakamalaking dinosaur fossil na natagpuan ay ang Patagotitan majorum mula Argentina. Ito ay may habang 98 talampakan at tumitimbang ng 70 tonelada. Tinawag ito ng mga paleontologist na Maximo. Kahit natagpuan malapit sa La Flecha, makikita mo ito sa Field Museum sa Chicago. Ngunit hindi lang noon ito kakaiba. Minsan, binibigkas pa ito ng malakas. Numero 27. Baka akala mo lahat sa Timog Amerika ay Espanyol o Portuges ang gamit. Mali ito. Guyana lang ang nag-iisang bansa na opisyal ang Ingles dahil sa pamamahala ng Britanya noong 1814. Dahil sa pagbabagong yon, dumagsa ang mga tao mula India, Africa, China, Europa at mga katutubong komunidad. Kaya naging isa ang Guyana sa pinaka-diverse na bansa sa kontinente. Sa lugar na walang kumakatok na kapitbahay, numero 26. Ano ang bihirang makita sa Paraguay? Diamante? Ginto? Doorbell ang sagot. Kahit taglamig, umaabot pa rin sa 62 Fahrenheit at 83 Fahrenheit kapag tag-init. Kaya laging bukas ang mga bintana ng mga tao. Kaya sa halip na pindutin ng doorbell, pumapalakpak ka na lang sa labas. At yun na ang nagsisilbi mong doorbell. Talakayin natin ang yamang kayang baguhin, hindi lang ang bayan, kundi pati ang kasaysayan. Numero 25. Mula 2014 may 10 linya ng sistema ng cable car ang La Paz na nagdadala ng 100,000 tao araw-araw papuntang El Alto. Matindi ito pero mas mabuti pa rin kaysa sa oras ng matinding trapiko, halos 13,000 talampakan sa Andes. Ang pagpapatawid ng mga tao sa imposibleng lupain ay isang hamon. Ang paghuhukay ng yaman mula rito ay isa pa. Numero 24. Ang Colombia ang pangunahing tagagawa ng esmeralda sa mundo. Sa departamento ng Boyacá lang, halos 55% ng pandigdigang merkado ang nagmumula. Noong 2025, umabot sa $150 milyong ang benta ng esmeralda. Pinapaalagaan ito dahil sa matingkad na kulay at linaw mula sa kakaibang itim na shale na formasyon. Dahil sa pagmimina, nagkaroon ng polusyon sa mga ilog mula sa basura. Ngayon, kailangang pag-isipan ng Colombia kung paano makuha ang yaman nang hindi sinisira ang kapaligiran. Ngunit ang natatanging heograpiya ng Timog Amerika ay makikita sa mapa, hindi sa ilalim ng lupa, bilang 23. Sa Timog Amerika, lahat ng bansa maliban sa Chile at Ecuador ay katabi ng Brazil, kaya may hangganan nito sa 10 bansa. Russia at China lang ang may higit na kalapit bansa, tig-14 bawat isa, kaya parang mabait na kapitbahay ang Brazil sa lahat. Isang detalye na makalilito sa iyong direksyon, bilang 22, akma sa Timog Amerika ang pangalan nito. Ang mga isla ng Diego Ramirez sa Chile ay ang pinakatimog na lugar sa mundo maliban sa Antarctica. Ngunit halos hindi man lang umaabot pa kanluran ang kontinente. Mas kanluran ang Ohio kaysa karamihan. Ang pinakakanlurang bahagi nito ay katapat ng Aurora at Kent. Kaya maliit lang ang bahagi ng Timog Amerika na sakop ang longitude ng Ohio. Ngayon, mag-zoom out pa tayo dahil may isang hanay ng bundok na ayaw manatili sa linya nito. Bilang 21, gaano kalayo nga ba umaabot ang Andes? Ang mga isla ng Aruba, Bonaire at Curaçao ay mga tuktok ng bundok mula sa Andes na natatabunan ng dagat at hindi lang dyan nagtatapos yon. Ang mga mabatong isla sa tabi ng Patagonia ay bahagi rin ng Andes. Kaya kung iniisip mong malaki na ang Andes, mas malaki pa ito kaysa sa inaakala mo. At naroon din ang ilog na halos ayaw magpakulong. Bilang 20, gusto mo ba ng totoong kakaibang katotohanan tungkol sa Amazon? Walang tulay na tumatawid sa pangunahing daluyan. Sa tag-ulan, tumataas ang ilog ng 50 talampakan at maaaring umabot sa 30 milya ang lapad. Laging nagbabago ang mga pampang, kaya para nagtatayo ng tulay sa kumunoy. Hindi rin ito ang tanging paraan ng paglaban ng ilog sa infrastruktura. Nilalabanan ng Amazon ang ininjerya, ngunit magulo rin ang politika rito. Bilang 11, kadalasan, nasa mga kabisera ng Timog Amerika ang napakalaking bahagi ng populasyon ng kanilang bansa. Pero ang Brazil ang malaking eksepsyon.
Ang Brasilia ay may halos 3 milyong tao, pero 1.4% lang ito ng Brazil dahil pinayagan ng Portugal na lumaki ang malaking kolonya at maging maraming makapangyariang lungsod sa halip na isang pangunahing sentro. Pinamahala ng Espanya ang mga kolonya nito sa magkakahiwalay na sentro ng kapangyarihan, kaya sa dating mga sinakop na bansa, isang kabiserang kalahang lungsod ang sumipsip sa malaking bahagi ng populasyon. Ngayon, isa sa mga tradisyong parang biro pero totoo pala. Number 18, ang presidente ng Argentina ay may kakaibang sideline. Ayon sa batas, pwedeng maging ninong ang kasalukuyang presidente ng ikapitong anak ng isang pamilya kung hihilingin nila. Nasa batas na ito mula 1974, ngunit may naniniwalang nagmula ito sa tradisyon ng ikapitong anak ay nagiging taong lobong tinatawag na lobison. Kung tingin mo lumana ang batas na iyon, hintayin mong makita ang iniwan ng patay na industriya. Number 17, may UNESCO Ghost Town sa Atacama. Itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ang Humberstone at Santa Laura Saltpeter Works at 3,700 katao ang tumira sa Humberstone. Bumagsak kalaunan ang kasikatan ng saltpeter. Nagsara ang kumpanya at iniwan ang bayan. Ngayon, pwede mo pa ring lakarin ang simbahan at teatro na parang natigil ang oras sa disyerto. Sunod, isang lugar kung saan palaging nagpapakita ang langit. Numero 16 dito, hindi mo mamimiss ang kidlat kahit kumurap ka. Sa ilog katatumbo ng Venezuela, kung saan ito sumasalubong sa lawa ng Maracaibo, kayang magpakawala ng langit na humigit kumulang 1.2 milyong kidlat kada taon na nakikita mula sa 250 milya ang layo. At dahil napapaligiran ng mga bundok ang bagyo sa 3 panig, maaari itong tumagal na hanggang 10 oras sa loob ng 100 at 40 hanggang 160 gabi bawat taon paulit-ulit lang ang pagkidlat. Pagkatapos ng kaguluhan, narito ang isang bagay na di mo aakalain makikita sa Brazil. Numero 15. Mas maraming nagsasalita ng Okinawan sa Brazil kaysa Japan. Sa Liberdade, Sao Paulo, dumami ang mga imigranteng Hapones. 250,000 ang dumating noong ika-20 siglo at 2 milyong Brazilian ngayon ay may lahing Hapones. Para sa mga Okinawan, ang Brazil ay lugar kung saan malaya silang magsalita ng wika nila na bawal at may parusa sa sarili nilang bayan. Nanganganib ang wikang Okinawan sa Japan, pero sa Brazil, nabigyan ito ng bagong buhay. Sa kabundukan, maging ang salitang kapital ay nagiging komplikado, bilang 14. Ang La Paz ang namumuno sa Bolivia pero hindi ito ang opisyal na kapital. Ang Sucre ang opisyal na kapital na matatagpuan sa taas na mahigit 9,000 at 100 talampakan. Noong 19 na siglo mula pilap, naging lata ang yaman ng Bolivia at nagkaroon ng digmaang sibil na naghati sa bansa. Ang mga liberal sa La Paz ay suportado ng industriya ng lata, samantalang ang mga konserbatibo sa Sucre ay ng industriya ng pilak. Naangkin ng La Paz ang kapangyarihan pero nanatili ang titulo sa Sucre. Ito pa rin ang kabisera at tahanan ng pinakamataas na hukuman ng Bolivia. Paglampas sa politika sa mataas na lugar, may gantimpalang pamahiin tungkol sa pasta. 13. Sa Argentina, ang ika-29 ng buwan ay may ibig sabihin, hapunan ay gnocchi. Mahigit 25 milyong Argentine o 60% ng bansa ay may lahing Italyano. Dinala ng mga imigranteng Italyano ang tradisyon, kabilang ang paglalagay ng pera sa ilalim ng plato para sa swerte. Kung ayaw mo ng gnocchi, mas mainam bumisita ng Pebrero. Bihira ang ika-29, hindi lahat ng tradisyon ay dahil maganda ang buhay. Minsan dahil mahirap ang buhay. 12. Kadalasan, ang mga dakilang sibilisasyon ay nabuo sa tabi ng malalaking ilog. Hanggang ngayon, mas marami pa rin ang tao sa mga delta ng ilog, 2.6 na beses kumpara sa ibang baybayin. Pero eksepsyon dito ang Amazon. Tumatanggap ito ng 60 hanggang 120 pulgada ng ulan taon-taon, kaya nahugasan ang sustansya ng lupa at mabilis bumabagsak ang pagsasaka. Kung walang tiyak na ani, walang masisikip na lungsod o sentro ng sibilisasyon tulad sa ibang ilog. Ang hirap na ito ay nagdudulot ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa mismong rainforest. Numero 1. Narinig natin na ang Amazon ay carbon sink na sumisipsip ng 2 bilyong tonelada ng carbon dioxide kada taon. Pero baka hindi na ngayon. Heto ang madalas makalimutan ng mga tao. Bukod sa pag-iimbak ng carbon, tumutulong din ang Amazon sa paggawa ng hangin. Tinatayang halos 20% ng oxygen sa mundo ay mula rito. Kaya kung bumaba ang kalagayan nito, maaaring malala ang mga epekto. Mula sa dambuhalang dinosaur, isang natatanging bansang nagsasalita ng Ingles, bansa na walang doorbell at bundok na mistulang nag-imprenta ng pera para sa mga imperyo. Hindi pa rin ito ang pinakakakaibang bahagi. Number 10 ang nagpapatakbo ng sibilisasyon. Pinipigilan itong masira ang pagkain at kailangan ito ng otak para gumana. At marami nito sa Bolivia.
Salar de Uyuni, isang 4,000 milyang parisukat na kapatagang asin na dating isang dambuhalang lawa. Kapag umuulan, isang manipis na patong ng tubig ang nagiging dahilan para maging pinakamalaking salamin sa mundo ito. Dalawang langit, walang katapusang abot tanaw at ang refleksyon mo ay tila lumulutang sa gitna ng kawalan. At kung ang salt flat ng Bolivia ay parang baliktad ang mundo, ibabalik ka ng Argentina sa realidad. Numero 9. Kung gusto mo ng matataas na lugar, ipagmamalaki ng Timog Amerika ang Aconcagua, pinakamataas na bundok doon. Mga 22,800 talampakan nito, pangalawa sa pinakamataas sa 7 tuktok pero tinuturing pinakamadali dahil may hiking na ruta paakyat. Tandaan, kahit madali, maaari ka pa rin kapusin ng hangin. Heto ang trivia tungkol sa hangganan na parang hindi totoo hanggat di mo tinitingnan ng globo. Numero 8, ang pinakamahabang land border ng Pransya ay hindi sa Espanya o Alemanya kundi sa Brazil. Ang French Guiana ay may 450 milyang hangganan sa estado ng Amapa ng Brazil. Bakit? Hindi naging malaya ang French Guiana dahil dumating ang Pransya noong mga 1600 at nanatili ron. Itinakda ng kasunduan sa Utrecht noong 1700 at 13 ang hangganan at halos hindi na ito nagbago mula noon. Habang binabago ko ang mga inaasahan, siray natin ang isa pa tungkol sa dalampasigan. Numero 7. Kung naghanap ka ng tag-init na dalampasigan, hindi Patagonia ang tamang lugar. Dahil sa mga hanging roaring 40s at malamig na agos, nananatiling 57 hanggang 64 degrees Fahrenheit ang temperatura sa baybayin ng Argentina. Bagay ito sa mga manlalangoy sa malamig na tubig, pero pagpapahirap yon sa lahat ng iba. Kung hanap mo pa rin ng kakaibang karanasan, may alok pa ang kagubatan. Numero 6. May mga highway sa Amazon, pero hindi ito tinatrato ng kalikasan na parang ordinaryong kalsada. Ang BR-319 ng Brazil, isang 550 milyang ruta na kilala rin bilang daan ng mga multo na nag-uugnay sa Manaus at Porto Velho ay itinayo upang dumaan sa gitna ng kagubatan. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, baha at malambot na lupa, mabilis itong nasira kaysa maayos. Ngayon, hindi na hayop ang karaniwang tanawin. Ito ay mga na-stranded na convoy at mga inabandonang truck. Pero ang BR-319 ay isa lang sa mga pilat sa Amazon. Kung lalayo ka ng tingin, makikita mo kung gaano ito kalalim. Numero 5. Mula sa itaas, ang Amazon ay parang binabagtas ng mga kalsada. Umaabot sa 2 milyong milya at marami rito ay mga illegal na daanan para sa pagmimina at pagtutroso. Pinakamalaki ang Trans-Amazonian Highway sa Brazil, isang 2,500 milyang proyekto laban sa kahirapan. Ngunit hindi dumating ang milyon-milyong inaasahang nanirahan. Hindi pa sementado ang karamihan dito at nagiging putikan kapag umuulan sa Amazon. Kaya tinatawag ito ng mga lokal na kalsadang nagdurugtong mula sa wala papunta sa wala. Kapag pumalpak ang kalsada, may mga solusyong naiisip ang tao sa di inaasahang lugar. Pang-apat, di man ito kasama sa travel bucket list mo, may kakaibang benepisyo ang mga kulungan sa Brazil, magbisikleta para sa kalayaan. Sa Santa Rita do Supicay, ang mga bilanggo ay nagpepedal ng exercise bikes na nakakabit sa baterya ng kotse para mag-charge at magpailaw ng mga street light. Sa bawat 3 8 oras na shift, nababawasan ng 1 araw ang sentensya nila, kaya araw-araw, leg day. Ngayon, paalala na hindi lang nag-i-innovate ang Brazil, bumoboto rin ito. Pangatlo, noong 2010 inihalal ng Sao Paulo si Francisco Everardo Oliveira Silva, isang clown na may slogan na hindi na pwedeng lumala pa, at nakakuha siya ng 1.3 milyong boto. At nung umalis siya sa Kongreso, noong 2017 ang sinabi niya na ang totoong biro ay hindi siya. Ang totoong biro raw ay ang mga politikong hindi man lang sumisipot. Pero ang kakaibang pagsasama sa kontinenteng ito ay wala sa politika, kundi nasa ilalim ng dagat. Sa Laguna, Brazil, nakikipagtulungan ang mga dolphin sa manging isda, hindi lang nanganggaso. Pinapapad nila ang mga isda sa pampang, sinisinyasan ang padhagis ng lambat at parehong nakakakain ang magkabilang panig, mga isda lang ang talo. Ito ay nagaganap sa loob ng 150 taon at may mga lokal na nakakakilala ng bawat dolphin sa tingin o sa paraan ng paghinga. Ngunit hindi pa ito ang pinakakakaiba. Mas nakakagulat, minsan nakala ng tao ay may nakita silang higante. At sa huli, ang number 1. Pagdating ni Ferdinand Magellan sa Timog South America noong 1520, sinabi ng kanyang mga tauhan na nakakita sila ng higanting lalaki na hanggang baywang lang sila kumpara rito. Diyan nakuha ng Patagonia ang pangalan nito, Patagones, na ibig sabihin ay malalaking paa. Pero ang totoong pangalan ng mga tao ay Tehuelche. Hindi sila alamat na higante. Talagang matangkad lang sila nun at narito pa rin sila ngayon, may tinatayang 41,000 ayon sa 2022 census ng Argentina. Kung nakakatakot ang mga higante ng Patagonia sa pangkad nila, mas nakakatakot ang isang kalsada sa Bolivia dahil papatayin ka nito
kahit ano ang tangkad mo. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa susunod sa Map Pack. Maaring magkasabay dumating sa iyo ang package mula Tokyo at New York dahil pareho silang huminto sa Anchorage. Ang isang lungsod na itinuturing ng karamihan na malayo, nagyayilong lugar at parang hiwalay sa lahat, ay aktwal na nasa gitna ng lahat ng ito. Kung titingnan mula sa malayo, ang Anchorage ay nasa gitna ng dalawang pinakamalaking economic zone sa mundo at simula pa lang ito. Tahimik ngunit makapangyarihan ang lungsod na ito, may impluwensyang di kayang pantayan ng karamihan sa mga lungsod na 10 beses ang laki nito. Paano nga ba naging makapangyarihan ang isang lugar na mukhang ganito kahiwalay? Sa simula pa lang, ang Anchorage ang puso ng Alaska. Mahigit 1/4 ng populasyon ng estado ay naninirahan doon, kaya malaki ang kontrol nito sa ekonomiya, paglalakbay at infrastruktura ng estado. Halos lahat na mula mainland papuntang Alaska ay dumadaan sa Anchorage. Sa una, parang hiwalay ang Anchorage sa mga karatig lungsod. Walang backup o alternatibo sa rehiyon. Lahat ng malagang sistema, flight, kargamento at koneksyon ay nakaasa lang sa iisang sentro. Ang Ted Stevens Anchorage International Airport ay naglilipat ng milyon-milyong pasahero at humahawak ng mahigit 100,000 paglapag kada taon, 4 na beses na mas marami kaysa Fairbanks, ang nag-iisang iba pang pangunahing sentro ng estado. Ang real-time na pagsubaybay at pag-optimize ng kargamento ay tumutulong sa mabilis na padala kahit sa matinding panahon sa Alaska. Ang real-time na pagsubaybay at pag-optimize ng kargamento ay nagpapabilis ng padala kahit sa matinding panahon sa Alaska, kaya't mahalaga ito sa global supply chain. Kadalasan, hindi ito naiisip ng marami. Kapag tumigil ang paliparang ito, babagsak ang cold chain ng mga gamot, hihinto ang mga linya ng supply ng piyesa ng sasakyan sa Detroit, at di makakarating ang seafood sa New York. Isang paliparan, isang lungsod. Ang epekto nito ay nararamdaman sa bawat kontinenteng may tao. Dito, nagiging mas interesante ang lahat. Dito nagtatagpo ang long-haul na ruta, nire-reruta ang kargamento, at dumadaan ng mga biyahero nang di nila namamalayan ang kahalagahan ng hintong ito. Mula Anchorage, 70% ng mauunlad na bansa ay mararating sa 9.5 oras na lipad. Isang bagay na wala ni ibang malaking paliparan sa mundo ang may pagmamalaki. Ibig sabihin, pwedeng magdala ng mas mabigat na kargamento ang mga airline mula Asia na may mas kaunting gasolina, huminto sa Anchorage para mag-refuel at magpatuloy sa North America na may mga kargamentong hindi kayang dalhin ng diretso. Pangalawa, ang paliparan sa pinakaabalang cargo airport sa US at pang-4 sa mundo. May malalaking hub dito ang FedEx, UPS at serbisyong postal ng US. Mahalaga ang Alaska sa mail at package network ng US, kaya may natatangi itong federal na pahintulot na mailipat ang kargamento sa iba't ibang aeroplano ng parehong banyagang airline na hindi dumadaan sa dagdag na inspeksyon. Pribilehiyong wala sa kahit anong paliparan sa magkakadugtong na 48 estado. Maaring maliit na tipid sa oras ito, pero sa totoo lang, nakakabawas ito ng ilang oras sa schedule ng delivery, nagpapababa ng gastos at ginagawang sentro ang Anchorage sa global logistics. Nasa isang panig ang buong Estados Unidos at Canada, samantalang sa kabila ng Pasipiko ay naroon ang mga higanteng Hapon, China at Timog Korea. Dahil direkta sa Arctic at Pasipiko ang ruta ng kargamento mula Rusya, nagiging natural na checkpoint ang Anchorage para sa malalaking padala sa pagitan ng mga kontinente. Ngayon, napapansin na ito ng mga airline ng pasahero. Humihiling sila ng parehong flexibility para sa mga pasahero na maaaring gawing global transit center ang Anchorage mula sa cargo hub. Saklaw ng kapangyarihan ng Anchorage ang himpapawid at dagat. Ang Port of Alaska ang nagpapagalaw ng 75% ng mga pinrosesong produktong petrolyo ng estado at halos 3/4 ng lahat ng kargamento na nag-uugnay ng mahahalagang yaman sa paliparan at higit pa. Bawat kargamentong dumadaan dito ay nagpapanatiling umaandar ang mga komunidad, nagpapanatiling bukas ang mga negosyo at nagpapagana sa infrastruktura. At kumikita rin ito. Ang Port of Alaska ay kumikita ng sapat na kita upang pondohan ang sarili nitong pagpapalawak at mga pag-upgrade habang nagbabayad pa ng bayad sa lungsod na tumutulong sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. Pangunahing tungkulin nito ang makatid ng gasolina sa malaking base militar at pandigdigang paliparan ng lungsod para tuloy-tuloy ang operasyon kahit anong panahon. Kahit sa taglamig kapag nagyelo ang Nick Arm, patuloy pa rin gumagana ang daungan. Sa mga nagdaang taon, mahigit 5 milyong tonelada ng gasolina at kargamento ang naiproseso ng daungan. At dahil lumalaki ang populasyon at industriya ng Alaska, inaasahang tataas pa ito.
Mahalagang may sapat na pagkain at gasolina sa Alaska dahil mas marami itong napoproduce kaysa kinokonsumo. Noong 2024, umabot sa halos 70 bilyong dolyar ang GDP ng Alaska na karamihan ay mula sa langis at gas. Ang langis ng Prudhoe Bay na dumadaan sa Anchorage ay may estratehikong halaga, hindi lang lokal. Bawat bariles na patimog ay nagpapalakas sa kasarinlan sa enerhiya ng US, binabawasan ang pag-asa sa banyagang langis at nagbibigay ng higit na kontrol sa sariling supply. Ang langis na nakalaan para sa pandaigdigang merkado ay karaniwang dinadala sa mga kargamentong barko patungong Pasipiko. Ang mas maliliit at mataas ang halaga ng mga produkto ay dinadala sa himpapawid sa pamamagitan ng Ted Stevens. Sa kabuuan, ang Alaska ay nag-e-export na humigit kumulang 7.2 bilyong dolyar na halaga ng mga produkto bawat taon, kabilang ang mga produktong tulad ng pagkaing dagat at krudong langis. Habang may ilang mas maliliit na barko at eroplano na umaalis mula sa ibang mga paliparan at pantalan, ang Anchorage lang ang tanging sentrong lokasyon na kayang humawak ng malakihang operasyon ng pagpapadala na hinihingi ng lumalagong negosyo ng pag-e-export ng Alaska. Malaki ang posibilidad na mas dumami pa ang mga pumupunta sa lungsod para maghanap ng mahirap ngunit siguradong trabaho sa pangunahing industriya ng estado. Humihinto ang karamihan ng Alaska tuwing taglamig, pero hindi ang Anchorage. Dahil sa temperatura na mas mataas sa nagyayelo sa loob ng 7 hanggang 8 buwan bawat taon, patuloy ang operasyon ng daungan, patuloy ang operasyon ng base, at tuloy-tuloy ang mga lipad sa paliparan. Habang tumatagal, lalo ring lumalayo ang lamang ng Anchorage sa ibang lungsod sa estado. At habang nagiging hindi na ganon katindi ang lagay ng panahon sa paligid ng tubig, mas nagiging madali ang mga lipad papasok at palabas ng mga paliparan. Pero may isa pang alas ang Anchorage. Habang nahihirapan ang ibang lugar, maaring makinabang ang Anchorage. Bumubukas ang Arctic at mas mabilis tumaas ang temperatura kaysa global average. Natutunaw na ang mga glacier at lumilitaw ang mga ruta ng barko. Ang mga dating natatakpan ng permafrost ay nagiging bukas para sa panapanahong aktibidad. Malinaw ang dahilan. Mas mabilis uminit ang Alaska mga 2 hanggang 3 beses kaysa sa global average. Maaring baguhin nito ang Alaska para sa mga susunod na henerasyon. Mula noong 1971 tumaas ng 2 degree Fahrenheit ang temperatura sa paligid ng Anchorage, habang umabot naman sa 6 na degree Fahrenheit ang pagtaas sa North Slope. Kapag nabuksan ang hilagang ruta ng dagat, ang biyahe ng barko mula Rotterdam papuntang Yokohama ay bababa mula 11,000 at 200 nautical miles sa humigit kumulang 7,000 nautical miles, makakatipid ng halos 2 linggo at daan-daang libong dolyar kada biyahe. Dahil sa dami ng shortcut sa Arctic, lahat ng barkong naglalakbay mula Europa papuntang Asya ay kailangan dumaan malapit sa saklaw ng pagbabantay ng Anchorage. Ang lungsod ay estratehikong lagusang pandagat na kayang tapatan maging ang Strait of Hormuz. Ang natutunaw na permafrost, mahabang panahon at pagbubukas ng rutang pandagat ay nagdadala ng hamon at oportunidad, ginagawang mas mahalaga ang Anchorage sa enerhiya at kalakalan. Pero may kaakibat itong epekto. Malaking salik sa pagbabago ng klima ang langis at natural gas, at maaring bahagi ng dahilan kung bakit mas mabilis uminit ang rehiyong ito kaysa sa halos kahit saan pa sa mundo ang lawak ng pagkuha rito. Ang matagalang krisis sa mundo ay maaari magdala ng bagong oportunidad sa mga lokal sa maikling panahon. Habang natutunaw ang yelo at nagbabago ang kondisyon, nabubuksan na ang dati di maabot na yaman at rutang pangkalakalan, kaya't mas mahalaga na ngayon ang posisyon ng Anchorage. Ngunit maaari itong magdulot ng higit pa sa oportunidad, maaari nitong baguhin ang muka ng estado. Sa ngayon, limitado ang agrikultura sa Alaska. Maikli ang panahon ng pagtatanim, mahaba ang taglamig at matitibay lang na pananim ang nabubuhay. Karamihan ng sariwang prutas at gulay ay kailangang ipadala mula sa mga 48 magkadikit na estado ng US, kaya madalas mahal at minsan bumababa ang kalidad dahil matagal sa biyahe. Unti-unti nang nababasag ang limitasyong iyon. Habang tumataas ang temperatura, humahaba ang panahon ng pagsasaka at ang dating imposible ay nagiging posible. Mas mahahabang panahon ng pagtatanim, mas mataas na ani at mas maraming uri. Ang produksyon ng prutas sa Alaska na dating halos wala ay maaring lumawak. Kung magpapatuloy ang trend na yon, maaring dumating ang panahon na ang estado ay hindi naaasa sa inaangkat kundi makakapag-produce na ng sapat para makapagpadala pa ng sarili nitong mga ani sa timog na magpapalit ng matagal ng kahinaan tungo sa bagong ekonomikong kalamangan. Dahil sa lahat ng ekonomikong at estratehikong aktibidad dito, hindi na opsyonal ang seguridad. Critical na ito. Prioridad ng militar ang Anchorage kahit bago pa naging estado ang Alaska at nananatili ang dahilan. Kaya hindi nakakapagtaka na ginagawa ang lahat para maprotektahan ito. Noong 1935, sinabi ni General Billy Mitchell, ama ng US Air Force, sa Kongreso na naniniwala siyang ang may hawak ng Alaska ay may hawak ng mundo sa hinaharap.
Ang Anchorage ang sentro ng ekonomiya at populasyon ng Alaska. Para makarating dito mula sa dagat, kailangang baybayin ng mga barko ang Cook Inlet sa dumaan sa mas makitid na Nick Arm. Diyan nakapwesto ang lungsod at katabi nito ang Joint Base Elmendorf-Richardson. Malayo ba? Oo, malayo talaga. Isa rin ito sa pinakamakapangyarihang pasilidad militar sa Estados Unidos. Dito matatagpuan ang unang depensa ng Estados Unidos laban sa banta mula Pasipiko at Arctic. Ang Joint Base Elmendorf-Richardson, tahanan ng mahigit 40,000 katao ay nasa dulo ng lungsod at nagmamanman ng banta mula Pasipiko at Arctic habang nagsasaliksik tungkol sa yelo, daanan ng barko at pinagkukunan ng enerhiya. Dito unang matutuklasan ang anumang misil na ilulunsad mula Russia o China patungo sa kontinente. Halos lahat ng pangunahing operasyon sa Alaska, gaya ng Alaskan Command at NORAD, ay nakasentro sa Anchorage. Pinagsasama ang depensa sa isang estratehikong lugar, pero hindi lang yon. Sa ilalim ng Arctic Circle ay tinatayang may 13% ng hindi pa natutuklasang langis sa mundo at 30% ng natural gas nito. At isa sa pinakamahalagang daanan papunta rito ay dumadaan sa Anchorage. Ang may kontrol sa lungsod na ito ang may kontrol sa pinakaagawang ruta ng likas na yaman sa susunod na siglo. Hindi tulad ng ibang base militar na nakatago sa labas ng lungsod, ang Joint Base Elmendorf-Richardson ay nasa hilaga mismo ng mga kapitbahayan ng Anchorage. Hindi malayo ang presensya nito. Nararamdaman ng karaniwang residente ang impluwensya nito araw-araw. Ito ang pinakamalaking tagapag-empleyo sa lungsod at malamang tumaas pang pondo ng pamahalaan sa riyon, lalo na dahil sa mga banta sa hinaharap. Hindi na gaanong problema ang Rusya, ngunit ang pag-angat ng China ay posibleng magdulot ng tensyon sa Pasipiko. Ang Anchorage ang nagsisilbing panimbang ng US, isang pangalawang punto ng pag-atake at isang matibay na lugar para sa mabilis na tugon at pagpapakita ng lakas. Sa isang labanan laban sa China, gamit ang mga konbensyonal na sandata, ang Pasipiko ang magiging unang larangan ng digmaan. Hawaii ang malinaw na unang target, parang inuulit ang biglaang atake nung ikalawang digmaang pandigdig. Habang sinasala ng Hawaii ang unang bugso, pwedeng magpadala ng tugon ang US mula Joint Base Elmendorf-Richardson. Ang Anchorage ay may mahahalagang mga kritikal na programang pang-agham at pananaliksik sa enerhiya sa Arctic na nagbibigay ng datos sa military planner at korporasyon tungkol sa yelo, rutang pandagat at likas na yaman. Ilan lang sa mga lungsod sa mundo ang makakatulad nito, magkasama ang sektor militar at ekonomiya ng Alaska sa pagtutulungan. Ang Joint Base Elmendorf-Richardson ay hindi lang panangga sa mga posibleng banta. Pinapagana nito ang lungsod na ang daungan at mga iniluluwas nito ang nagpapaandar sa pandaigdigang kalakalan, pinatitibay ang katayuan ng Anchorage bilang sentro ng impluwensya. Pero lahat ng ito ay may kaakibat na totoong mga kahinaan. Ang umiinit na tubig ay nagbabanta sa tirahan ng salmon at naglalagay sa panganib sa mahalagang industriya ng Alaska. Ngunit may malalaking benepisyo rin. Mas madali ang pag-access sa langis at natural gas, mas mahaba ang operasyon, at may bagong lugar para eksplorasyon na maaaring magdala ng mas malaking kita kaysa sa mawawala kahit sa maikling panahon. Lahat ng aktibidad, enerhiya, pagpapadala, lohistika, dapat sa iisang lugar dumaan. Hindi tiyak paano mangyayari ito pero nakapwesto na ang Anchorage para mangibabaw. Depensa, kalakalan, akses sa Arctic at enerhiya, lahat ay dito nagtatagpo. Ang lungsod na mukhang nasa dulo ng mundo ay siya palang sentro ng grabidad ng mundo. Ang Anchorage hindi na lang basta nasa mapa, nagsisimula na rin itong duminahin ito. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto nyo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong yon. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod sa Map Pack. Ang Rusya ay pinagpala ng ilan sa pinakamagagandang tanawin sa mundo at napakalawak na likas na yaman. Sa kabila nito, marami pa ring taong labis na malungkot doon ayon sa datos. Ang Rusya ang ikalima sa may ikalimang pinakamataas na antas ng pagpapakamatay sa mundo na 24.1 kada 100,000 pambansang average pa lang yan. Sa ibang rehiyon, mas nakakabahala ang datos. Bakit mahirap pa rin ang buhay ng marami sa isa sa mga bansang pinakamayaman sa likas na yaman sa mundo? Suriin natin ito. Ayon sa think tank na Freedom House sa Washington DC, isa ang Rusya sa mga bansang may pinakakaunting kalayaan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa totoo lang, nagsisimula ito sa sensura at napakarami nito. Oo, ginagarantiyahan ng konstitusyon ng Rusya ang kalayaan sa pananalita pero may malaking butas sa batas na pabor sa kanila.
May kapangyarihan ng gobyerno na mahigpit na supili ng anumang ituring nitong pagpapahayag ng ekstremismo. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ang depinisyong yon, kaya nagkaroon ng kapangyarihan ang mga autoridad na supili ng pagtutol, higpitan ang malayang pamamahayag at patahimikin ang mga tinig ng oposisyon. Ang kontrol sa pagpapahayag ay inihalin tulad sa North Korea kung saan ang salaysay ng estado ang nanginibabaw at ang media ay halos ganap na nasa ilalim ng pahangasiwa ng gobyerno. Sa pamumuno ni Vladimir Putin, halos lahat ng pangunahing media sa Russia ay kontrolado o pag-aari ng estado. Channel 1 ang pinakasikat na network doon. Pampubliko-pribadong pakikipagsosyo ito ng pamahalaan ng Russia at mga mamumuhunan, pero sa totoo, parang tagapagsalita lang ng Kremlin. Lahat ng pangunahing mamumuhunan sa channel ay malapit kay Putin. Halata rin ito sa kanilang balita. Pero paano ang ibang channel? Ang NTV ang pangalawang pinakasikat sa bansa, ngunit halos pareho ang tono ng nilalaman nito sa Channel 1. Kontrolado ito ng Gazprom, higanteng kumpanyang pang-enerhiya na pag-aari ng estado na may malapit na ugnayan sa Kremlin. Isa pa rito ang Russia 1 na kabilang sa mga pangunahing broadcaster. Pag-aari ito ng All Russian State Television and Radio Broadcasting Company o VGTRK, isang ahensyang pinapatakbo ng gobyerno. Sa madaling salita, ang tatlong pangunahing network ng Russia ay malapit sa estado at bihirang lumilihis sa opisyal na linya. Pamilyar ang mga manonood sa kanluran sa Russia Today o RT, ang English network ng bansa. Mas maliit man ang operasyon ng RT kaysa Channel 1 o Russia 1, patuloy pa rin itong pinopundohan ng pamahalaang Ruso. Hindi lang sa telebisyon, nagtatapos ang ganitong antas ng kontrol. Umaabot din ito sa radyo. Nasa negosyo rin ng radyo ang Gazprom. May-ari ito ng Avtoradyo, ikalawang pinakasikat na istasyon sa bansa. Halos lahat ng pangunahing istasyon ng radyo sa Russia ay pag-aari ng estado o ng mga korporasyong kaalyado ng Kremlin. At pagdating sa print media at mga pahayagan, hindi rin naiiba ang kwento. Ang estado o ang mga kaalyado nito ang kumukontrol sa naratibo. Kaya kung nagtataka ka kung bakit bihirang makilala sa buong mundo ang mga pelikula, palabas o aklat ng Russia, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan. Nahihirapan ang pagkamalikhain sa kapaligiran may sensura. Ganyan ang buhay sa Russia kung saan pinipilit ang mga tao na sumubaybay sa media na hindi nila pinagkakatiwalaan. Sa 2023, 35% lang ng mga Russian ang naniwala sa napapanood nila sa Channel 1 at yun na ang pinaka-pinagkakatiwalaang channel. Malawak ang impluensya ng Kremlin online. Bukas pa rin ang YouTube pero iba ang karanasan dito kumpara sa mga nasa kanluran. Mabagal talaga ang takbo ng platform, kaya imposibleng makapanood ng kahit ano. At may dahilan kung bakit ganoon. Nilimitahan ng Kremlin ang bandwidth ng YouTube noong taginit. 2024 dahilan ng pagbaba ng trapiko sa 20% ng normal pagsapit ng katapusan ng taon. Ngunit hindi lang yon. Noong Nobyembre ng 2024, pinagmulta ng $20 billion ang parent company ng Google, ang Alphabet, dahil tumangging ibalik ang mga pro-Russian YouTube channel. Hindi yun multa na balak bayaran ng kumpanya, lalo na't 200 kwintilyon na beses itong mas malaki kaysa sa buong pandaigdigang ekonomiya. Hindi namin yun imbento, pero wala na ring saysay. Idineklara namang bangkarote ang Russian subsidiary ng Google noong 2022. Kung may Android phone na sa Russia, ayos pa sila ngayon. Pero bibili ng bago, ibang usapan na. Kung nagtataka ka, pareho lang din ang sitwasyon pagdating sa Apple. Sa pagbabrowse ng internet, karamihan ng searches na yon ay sa Yandex ng Russia na malinaw ang pagkiling sa Kremlin. Pareho rin ang problema ng mga social media network. Facebook, Instagram, pareho ring hindi pwede. Nablock ang mga ito matapos ilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar. Tinawag na extremist na organisasyon ang Meta, ang kanilang parent company. Wala pang $20 billion na multa, pero pwedeng mangyari ito kahit kailan. X, na-block din. Malabong magbago agad ang sitwasyon. Gayunpaman, may isang palabas sa Russia na hindi sinensura, ang palabas tungkol sa politika ng Russia, at hindi magandang balita yon. Habang nagpapanggap ang Russia na patas at demokratiko ang eleksyon, malayo ito sa katotohanan. Totoo namang pwedeng pumunta ang tao sa presinto, pero parte rin ito ng maingat na inihandang palabas. Nililimitahan ng rehima ni Putin ang bilang ng lehitimong tagamasid ng halalan na pwedeng pumasok sa mga presinto. At may mga patalastas para sa mga oposisyong partido, pero bahagi rin yon ng ilusyon. Sa katunayan, sobra-sobra pa nga. Iyon ay dahil si Putin ang pumipili ng kanyang mga kalaban at marami siyang pinili.
Kasama rito ang Partido Komunista, Adjust Russia, Liberal Democratic Party of Russia at New People Party. Ang mga partidong ito ay nagtamo ng kabuang 118 na pwesto sa Duma noong 2021. Noong 2012 niluwagan ng rehimen ni Putin ang mga patakaran sa pagrerehistro ng partido para maikayat ang pagyusbong ng daan-daang iba pang partido. Kalayaan yan, pero mahalaga ang parang dyan. Dahil sa dami ng mga partidong naglalaban-laban, nananatiling hati-hati ang tunay na oposisyon at karamihan sa mga partido ay nananatiling maliit. May ilang minoryang partido ang nagtagumpay makalusot. Noong 2021, tatlong bagong partido, bagong tao, para sa katotohanan at luntiang alternatibo ang nagkaroon ng sapat na suporta para sumali sa halalan sa Duma. Pero gaya ng inaasahan mo, laging may kapalit na kondisyon. Lahat ng tinatawag na oposisyong partido na ito ay may isang bagay na magkakapareho. May koneksyon ang mga lider at tagapangulo nila sa United Russia Party ni Putin. Ang mga totoong oposisyong partido at kandidato sa labas ng palabas ni Putin ay madaling dinidiskwalipika. Ang pinakasikat sa buong mundo ay si Alexei Navalny, pero hindi lang siya ang ganon. Ang mga personalidad na wala sa opisyal na palabas ng politika sa Rusya ay maaring asahan na sila ay aabusuhin o ideklara bilang mga ekstremista. Ang paninira sa kanila ang pinakakitang-kitang bahagi. Tuwing may inaaresto o kinakasuhan na tunay na personalidad ng oposisyon, maririnig ito ng mga Ruso sa kahit anong uri ng media na gusto nilang gamitin. Hindi lang sa Rusya nangyayari ang ganitong sensura. Ginagamit din ito ng China, ngunit may malaking pagkakaiba. Hindi man lang nag-aabala ang China na isagawa ang pampulitikang palabas na ginagawa ng Rusya. Walang pekeng eleksyon at mas lantad pa ang internet censorship gamit ang Great Firewall. Gayunpaman, may antas ng pagpapakamatay na 7.17 sa bawat 100,000 mamamayan. Bakit? Isa sa mga paliwanag ay ang pamahalaan ng China ay merong nakipagkasundo ito sa mga tao kapalit nito. Maigpit pa rin ang pamumuno nila pero ginagarantiyahan nila ang paglago ng ekonomiya kapalit nito. At nagtagumpay sila. Mga 800 milyong tao ang nakahon sa kahirapan mula nang magbukas ang bansa sa mundo noong 1,978. Ang medyan na sahod sa China ay $4,000 kada buwan. Tinupad ng Partido Komunista ang kanilang pangako na hindi kailanman ginawa ng Rusya. Mahirap na ang buhay ng karaniwang manggagawang Ruso pero nitong mga taon lalo pang lumala ang kanilang kalagayan. May tunay na panganib para sa gustong maintindihan ang mga dahilan sa likod ng lumalalang paghihirap. Mahirap makita ang katotohanan sa pangunahing media. Sa batas ng Rusya, ang pagpapakalat ng tinutukoy nilang maling impormasyon tungkol sa espesyal na operasyong militar ay maaari magdulot ng hanggang 15 taon na kulong. Dahil dito, maraming katotohanan ang natatabunan. Dahil sa pananakop ni Putin sa Ukraine, naging pinakapinyatawan ng parusa ang Rusya, higit pa sa Ilagang Korea at Iran. Maaring nakakagulat ito, lalo na kung isasaalang-alang ang patuloy na yaman at seguridad na tinatamasa ni Pangulong Vladimir Putin at ng kanyang malalapit na kaalyado. Ngunit ang matinding pagkakaibang ito ay sumasalamin sa kalikasan ng sistemang pampulitika at pang-ekonomiya ng Rusya. Bago pa ang digmaan sa Ukraine, kilala na ang Rusya sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat ika-11 pinakamalaking ekonomiya sa mundo, hindi lahat ay nakikinabang sa yaman nito. Itinala ng World Bank ang nominal GDP per capita ng Rusya noong 2023 sa halos $13,700 lamang. Malayo ito sa Estados Unidos na halos $83,000, ngunit mas mababa rin ito kumpara sa Andorra, China o kahit Costa Rica. Bakit hindi mas malaki ang kinikita ng mga tao sa Rusya? Pinakamahalaga sa ekonomiya nila ang sektor ng enerhiya. Ito ay 20% ng taon ng GDP ng bansa. Ngunit hindi kalakihan ang sahod ng mga nagtatrabaho rito kahit mahalaga ang kanilang trabaho. Sa unang bahagi ng 2024, ang karaniwang sahod ng mga manggagawa sa sektor ng lanis at gas ng Rusya ay nasa $1,400 kada buwan. Mas mataas ito ng 2 sa national average, pero ang mga Amerikano sa parehong sektor ay halos 5.6 na beses ang kita, na umaabot sa halos $7,700. Sa higit 3 taon ng digmaan, nawawalan na rin ang kompetitibidad ng mga trabaho sa enerhiya sa Rusya. Sobrang kulang na sa tao ang militar ng Rusya, kaya nag-aalok sila ng signing bonus na humigit kumulang $2,400 at buwanang sahod ng mga $2,600. Gayunpaman, mas mababa pa rin ito kaysa median na sahod ng mga Amerikano na nasa $4,800. Makikikita rin ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya
sa mas malawak na industrial ng Rusya. Malaking bahagi ng iniluluwas ng bansa ay mga produktong enerhiya at nauhuli ang agrikultura. Bukod sa sektor ng enerhiya, pinakamalalaking korporasyon sa Rusya ang mga bangko at higanteng kumpanya ng likas na yaman gaya ng MMC Norilsk Nickel, PJSC, pangunahing tagapagtustos ng nickel at palladium. Sa kabila ng laki ng teritoryo at yaman ng Rusya, hindi pa rin ito naging leader sa modernong pandaigdigang industriya. Kaunti lang ang kilalang tatak mula Rusya sa mundo at mukhang di pa ito magbabago ngayon. Mas kaakit-akit pa rin ang mga oportunidad sa labas ng Rusya para sa naghahanap ng karera sa prestihiyoso o makabagong kumpanya. Noong mga nakaraang taon, bukas ang landas na yon para sa maraming Ruso bilang simbolo ng pagtatapos ng Cold War at simula ng bagong panahon ng oportunidad. O, yun man lang ang ideya. Dapat sana ay naging mahalagang pagbabago yon. Ang Estados Unidos ay may ilan sa pinakamayayaman at kilalang kumpanya sa mundo. Tingnan mo kung ano ang ine-export nito. Malawak ang pagpipilian: enerhiya, produktong agrikultural, sasakyan, kagamitang medikal, abansadong kagamitang elektroniko, at maging mga produktong pangsining tulad ng mga antigong gamit at mga pintura. Dahil naroon ang mga higanteng kumpanya sa teknolohiya gaya ng Apple at Microsoft, malalaking kumpanya sa libangan tulad ng Disney, pangunahing kumpanya ng sasakyan tulad ng Ford at GM, at marami pang ibang tatak. Marami sa kanilang nagtungo sa Russia matapos ang 1,991 para magnegosyo. Mahirap ang paglipat para sa Russia, pero may pag-asa pa rin dahil sa presensya ng mga kumpanyang yon. Pero ngayon, mahigit 1,000 internasyonal na negosyo ang nagbawas o nagsara ng kanilang operasyon sa Russia. Lalong lumalala ang sitwasyon habang nagyayabang si Putin sa pag-aangkin ng Crimea. Ngunit naputol ang pakikipagnegosyo sa kanluran dahil sa espesyal na operasyong militar. May mga dayuhang kumpanyang aktibo pa rin sa Russia at nakabase ang mga ito sa bansang inaasahan mo. Mas higit na sari-sari ang ekonomiya ng China kaysa sa Russia. Oo, nangungguna ito sa paggawa sa mundo. Pero mas marami na ngayon trabahong hindi lang sa pabrika. May mga nangungguna sa telecom ang China tulad ng Huawei at lumalago ang industriya ng dekuryenteng sasakyan na pinangungunahan ng mga kumpanyang gaya ng BYD. Nariyan din ang TikTok na pagmamay-ari ng ByteDance ng China. May ebidensya na kumukuha ng empleyado sa Rusya ang mga kumpanyang ito, ngunit parang tabak itong may dalawang talim. Dahil sa pag-alis ng mga kumpanyang kanluranin, sinasamantala nila ang maraming talento na posibleng magdulot ng mas mababang sahod. Hindi na nakakagulat, pinili ng mga tao na umalis ng bansa. Nagdulot ng brain drain ang espesyal na operasyong militar dahil daan-daang libong edukadong kababayan ang tumakas papunta sa ibang bansa para iwasan ang sapilitang pagpasok sa militar. Ang pag-alis ng mga talentadong ito ang naging dahilan kung bakit tinawag sila ni Putin na mga traidor. Sa kasama ang palad para sa kanya, karamihan sa mga umalis ay mga profesional sa teknolohiya, negosyo at industriya ng libangan. Ngunit hindi na ito bago. Pinabilis lang ng digmaan ng mga uso na nagsimula na matapos ang Cold War. Ngayon, baka mapansin mo kung gaano ka-kontradiksyon ang ekonomiya ng Rusya. Kahawig ng pinakamaunlad na bansa ang tumatanda at kumakaunting populasyon nito. Pero parang umuunlad na bansa pa rin ang ekonomiya ayon sa GDP per capita. Mas malala pa ito depende kung saan nakatira ang mga Ruso. Kung sa Moscow o San Petersburg sila nagtatrabaho, masuwerte sila. Ang tanging alam nila sa Ukraine ay mula sa mga baluktot na balita araw-araw. Ngunit mas malawak ang Rusya kaysa sa Moscow at San Petersburg. Napakaiba-iba nito. Sa kasamaang palad, ang pagkakaibang ito ay bunga ng isang madilim na kasaysayan. Nalaya ang Rusya sa pamumuno ng mga Mongol at mabilis lumawak mula ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Ngunit ang pagdating nito sa malalayong at maliit ang populasyon na lugar ay nagdulot ng problema. Malayo ang mga lugar na ito sa sentrong bahagi ng Rusya kaya kinuwestiyon ng Moscow ang kanilang katapatan kaya may inihandang solusyon nito. Tingnan mo ang mapa ng mga pangunahing kalsada sa Rusya, mapapansin mong kakaiba ito. Maganda ang koneksyon ng European ong bahagi ng bansa pero halos hiwalay pa rin ang Siberia. Maliban sa ilang eksepsyon, mas konektado ito sa Moscow sa pamamagitan ng Trans-Siberian Highway kaysa sa karamihan ng rehiyon sa silangan ng Ural Mountains. Napakahirap maging minorya sa Rusya. Bagamat magkakapareho ang media tuwing umaga sa bansa, para sa maraming minorya, lalo na sa malalayong lugar, malaking hamon ang simpleng pagpunta-punta.
Madalas na limitado o hindi sementado ang mga kalsada, lalo na sa Siberia. Sa totoo lang, bahagi itong dulot ng matindi at malupit na klima. May mga bayan na hindi madaanan ng sasakyan dahil nababalot ng yelo at nyebe sa malaking bahagi ng taon. Pero hindi lang klima ang nagpapahirap sa buhay. Malayo man ang malayong silangan ng Rusya, napakayaman ito sa likas na yaman. Mayroong hydrocarbons, iron ore, ginto, pilak at 544 na milyong acre ng lupang sakahan o 220 milyong hektarya. Pero ang lugar ay nagbibigay lamang ng halos 5% ng pambansang GDP, kaya mahirap makahanap ng magandang trabaho sa mga industriyang iyon. Karamihan ay umaalis sa rehiyon para maghanap ng mas magandang trabaho sa Moscow o St. Petersburg. Hindi na nakapagtataka na nabawasan ng 1/4 ang populasyon ng malayong silangan ng Russia mula matapos ang Cold War. Ngunit hindi laging nangangahulugan ito ng mas magandang buhay. Sa Moscow at St. Petersburg, may mga anunsyo ng trabaho na nagsasabing para lang sa mga Slav o naghahanap ng mukhang Slav. Ganun din sa pabahay, kaya mahirap hindi lang maghanap ng trabaho, pati makahanap ng tirahan. Siyempre, ipinagbabawal ng batas ng Russia ang diskriminasyon batay sa lahi sa pagkuha ng trabaho, pero ginagarantayahan din ito ang kalayaan sa pagpapahayag at wala ring ibig sabihin yon. Kahit ang mga ahensya ng gobyerno ay lumalabag sa sinasabing batas. Batay sa mga dokumento mula sa Zerinsk, isang mahalagang sentro ng chemical sa Russia, hinihiling ng lokal na pamahalaan ng mga kontratista ay may hitsurang Slavic. Pinalala pa ng digmaan sa Ukraine ang problemang ito. Iniulat ng Soviet Center, isang grupo na nagmamasid sa ekstremismo sa Rusya, ang pagtaas ng karahasang etniko mula tagsibol ng 2023. Ang pagtaas na ito ay binaligtad ang 20 taong trend ng pagbaba. Kadalasang target ng gang ng kabataan ang mga biktimang hindi Slavic ang itsura sa daan-daang pag-atake, na lalong tumindi hanggang 2024 gamit ang mga armas tulad ng kutsilyo at bakal na panuntok. Mas mababa pa rin ang bilang ng mga biktima kumpara nung kalagitnaan ng dekadang 2000, pero tingnan mo ang chart at hindi mo may kakaila ang trend. Matagal nang nakikita ng maraming minorya sa Rusya ang serbisyo militar bilang isa sa ilang paraan para umunlad sa buhay kahit bago pang digmaan sa Ukraine. Bagamat mga 80% ng populasyon ay etnikong Ruso, iba ang ipinapakita ng demograpiko ng militar. Noong Taginit at Taglagas 2022, naglunsad ng matagumpay na kontraopensiba ang Ukraine at nabawi ang malalaking bahagi ng Kharkiv at Kherson Oblasts. Naglabas si Vladimir Putin ng kautusan para sa bahagyang mobilisasyon. Tinawag ang mga lalaki mula sa reserbang militar ng Russia, ngunit hindi pantay ang pagkakabahagi nito. Kahit 77% ng mga Ruso ay nasa bahaging Europeo ng Rusya tulad ng Moscow at St. Petersburg, halos hindi naapektuhan ang mga lugar na iyon. Hindi patas na sa mga etnikong minorya at taga-malalayong rehiyon, bumagsak ang bigat ng mobilisasyon, nagpapatuloy ang matagal ng hindi pagkakapantay-pantay sa sandatahang lakas. Lumitaw ang trend sa pagtatapos ng 2023, ang unang buong taon ng mobilisasyon. 6 sa 10 rehiyong ng Rusya na may pinakamataas na antas ng namamatay ay nasa Siberia at malayong silangan. Mas malaki ang posibilidad na mamatay ang mga lalaki mula sa Republika ng Buryatia kaysa sa mga lalaki mula sa Moscow, at hindi lang doble, triple o 10 beses, kundi 75 beses pa. 18% ng kabuang nasawi sa digmaan ay nagmula sa maliit at malayong lugar na ito. Ilan nga ba talaga ang nakatira sa Buryatia? Ayon sa senso noong 2021, tinatayang nasa 772,000 ang populasyon nito. Ang populasyon ng Moscow lamang ay 12.7 milyon. Dahil sa kakulangan sa infrastruktura ng suportang panlipunan at diskriminasyon sa lahi, mas mataas pa rin ang bilang ng pagpapakamatay sa maraming liblib na distrito ng Russia kaysa sa pambansang average, kahit bumababa na ang trend. Hindi bukas ang pamahalaan ng Russia sa paglalabas ng datos nito, ngunit ang mahapagsusuri ay nagpapakita ng madilim na larawan. Noong 2017 umabot sa 30.9 ang antas ng pagpapakamatay ng mga lalaki sa Far Eastern District, 31.1 sa Republika ng Sakha at 4 sa rehiyon ng Amur. Ang pinakamababang antas ay 27.8 sa rehiyon ng Kamchatka. Bagamat may hindi pagkakapantay-pantay at mas mababang GDP per capita kaysa Russian Far East, mas mababa pa rin ang antas ng pagpapakamatay sa North Caucasus kaysa pambansang average. Mataas pa rin ito ayon sa pandaigdigang pamantayan na 11 sa bawat 100,000.
Mas mababa ito ng higit sa kalahati kumpara sa pinakamahirap na bahagi ng Russia at mas mababa rin kumpara sa Southern Federal District kung saan 84% ay etnikong Russian. Kaya ano nga ba ang nangyayari? Para sa maraming sugatang sundalong Russian na nadismaya at nakaramdam ng pagkahiwalay dahil sa malamig na pagtanggap sa mga lungsod, kadalasang pagbabalik sa kanilang rehiyon lang ang opsyon. Bagamat hindi masyadong maunlad, ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng pagkakaisa at pamilyar na kultura na bihira na ngayon sa ibang bahagi ng bansa. Ang mga veteranong gumabalik sa mga komunidad na ito ay maaari ring makinabang sa mga pensyon mula sa estado na nagbibigay ng simpleng ngunit mahalagang tulong para sa kanilang pinansyal na katatagan. Umabot sa 6% ng budget ng Russia noong 2024 ang bayad sa pamilya ng mga nasawi o nasugatang sundalo. Para sa maraming nagbabalik na veterano, hamon pa rin ang pag-angkop sa buhay sibilyan. Hindi pa ganap na maunlad ang ekonomiya sa kanilang rehiyon, kaya kakaunti ang oportunidad at halos walang pag-asa sa pag-angat. Laging may propaganda ng estado tungkol sa digmaan sa Ukraine, kaya halos walang pahinga ang isipan. Ang pag-access sa banyagang media, isa sa kakaunting posibleng paraan para makaiwas, ay lalo pang nililimitahan at madalas ay pabigat. Sa gitna ng pag-iisa at pagkabagot, may isang bagay na laging nandyan sa bawat tahanan, alak na vodka. Dahil laganap ang pag-abuso ng alak sa mga sundalong Ruso, ipinagbawal ng Russia sa mga sundalong ito ang pagbili nito. Lumalampas pa ang isyong ito sa labanan. Pinakamataas ang konsumo ng alak sa Russia sa Far Eastern Federal District. Ang vodka ay may mahalagang bahagi sa kulturang Ruso, higit pa sa ibang pambansang produkto at hindi ito simpleng stereotype. Ang mga Ruso ang pangunahing consumer ng vodka sa mundo. Ang karaniwang buwan ng konsumo ay 17.28 na shot bawat tao at ang mga shot na yon ay bumubuo ng 75% ng kabuuang konsumo ng alak ng bansa. Pumapangalawa ang Polonya na may 13.71. Madalas mo na itong nararanasan, pero ngayon mo lang nakikita ang totoong laki ng problema. Rusya ang may pinakamataas na antas ng alkoholismo sa mundo. 16.3% ng lalaki at 2.6% ng babae sa bansa ay alkoholiko na nagdudulot ng mataas na antas ng pagkamatay. Kung titingnan ng nakaraan, halos tugma ang mga antas na ito sa dami ng konsumo ng alak. Nang bawasan ni Gorbachev ang produksyon ng vodka noong kalagitnaan ng dekada, 80 bumaba ang paggamit ng alak at antas ng pagkamatay. Muling tumaas ang mga ito matapos bumagsak ang Unyong Sobyet at nanatiling mataas hanggang kalagitnaan ng 2000 nang higpitan ni Putin ang regulasyon. Naging epektibo ito hanggang tumaas muli ang paggamit ng alak dahil sa pandemya ng COVID-19 at pananakop sa Ukraine. Ang pag-abuso sa alak ang pangunahing sanhi ng mataas na kaso ng pagpapakamatay sa Russia. Sa 74% ng mga kaso ng pagpapakamatay ng kalalakihan at 83% ng kababaihan, mataas ang antas ng alkohol sa dugo. Kadalasan ay nasa pagitan ng 2 hanggang 3%. Matagal ng bahagi ng kultura ng Russia ang labis na pag-inom at may isa pang aspeto ng buhay doon na nagpapalala sa sitwasyon. Marami sa mga kasong ito ng pagpapakamatay ay maaaring maiwasan. 70% ng mga taong napapakamatay sa Russia ay may natutukoy na mental disorder bago nila gawin ito. Bakit marami pa rin sa kanila ang nagpapakamatay? Nagkataon lang na ipinanganak sila sa maling bansa at hindi nagamot. Kung ikaw ay may dinaranas na mental health disorder tulad ng matinding depresyon, mas malamang na mahusgahan ka kaysa matulungan sa Rusya. Ang mga issue sa mental health doon ay madalas na itinuturing na parang kasalanan mo. Ganoon ang iniisip ng mga kaibigan at pamilya, pati na rin ng mga doktor at maging ng mga professional sa mental health. Dahil nasa hindi pa maunlad na rural na lugar ka, mas mahirap makahanap ng tulong. Karaniwang ginagamit ang alak para harapin ang hirap sa ekonomiya o psikolohikal na problema. Malungkot dahil 61% ng lalaking nagpapakamatay sa Rusya ay may kaugnayan sa alak at mas maraming lalaki kaysa babae ang nagpapakamatay. 30.8 na kalalakiha Ruso sa bawat 100,000 ang nagpapakamatay kumpara sa 5.8 sa bawat 100,000 para sa mga babae. Inaasahan sa mga lalaki na gampanan ang kanilang tungkulin para sa Rusya at para sa kanilang pamilya. Kasama na rito hindi lang ang serbisyo militar, kundi pati na rin ang mga delikadong trabaho at inaasahan na gagawin nila ito ng walang reklamo. Ayon kay Tamir Hagarov, isang nangungunang mananaliksik sa Russian Academy of Sciences Institute of Sociology, pangunahing dahilan ng kakulangan sa oportunidad sa ekonomiya at espiritual na kawalan ng laman. Kung pagbabasehan ang bilang ng mga nagpapakamatay, may naging progreso ang Rusya mula noong dekada 90, pero ang mga desisyon ni Putin ay nagbabanta na baliktarin ang lahat ng iyon.
Ang datos sa mga susunod na taon ang magpapakita ng tunay na kwento na hindi malalaman ng mga Ruso mula sa kanilang media. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto pa ng ganitong content, mag-subscribe at iyon ng notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkikita tayo muli sa susunod dito sa Matpak. Nasa krisis ang Amerika, mula sa mga bumabagsak na kalsada at gumuguhong tulay hanggang sa mga lungsod na nilulubog ng baha, hindi lang basta masama ang kalagayan, lalo pa itong lumalala. Narito ang katotohanan kung bakit tila nagkakawatak-watak ang Amerika. Sa simula pa lang, napakalaki ng US, napakalawak talaga. Ang biyahe mula New York hanggang Los Angeles ay halos 2,800 milya o 4,500 kilometro at hindi pa natin pinag-uusapan ang pagpunta sa Hawaii o Alaska. Ang laki ng bansa ay nagdudulot ng kakaibang epekto sa negosyo kung saan ang mga korporasyon ay lumalamang sa maliliit na negosyo sa US. Lalo itong halata sa US habang humihigpit ang kontrol nila sa merkado. Nahihirapan ang maliliit na negosyo dahil sa 50 magkakaibang hanay na mga batas at buwis ng estado, iba't ibang time zone at malalayong distansya. Ang paglawak sa bansa ay nangangailangan ng mahal na legal at accounting na suporta at mas mataas na gasto sa logistics. Madaling harapin ng malalaking korporasyon ang mga ito. Sabi ng McKinsey, mas hindi grabe ang hindi pagkakapantay-pantay sa mga bansang maliit ang teritoryo dahil mas simple roon ang pagpapalawak ng negosyo. Ang laki ng bansa ay nagdudulot ng problema sa paggawa ng pampublikong transportasyon lalo na ng epesyenteng cross-country na tren na hindi talaga na-develop sa US para sa mga tao. Hindi rin nakakatulong na karamihan sa mga pangunahing sentro ng populasyon ay nasa baybayin na may halos 3,000 milya o 4,000 at 800 kilometro ang pagitan kasing layo ng London at Beirut, Lebanon. Dahil dito, mas pinipili ng tao ang eroplano kaya napapabayaan sa pondo ang pampublikong transportasyon sa lupa. Marahil kaya karamihan sa mga tren ng Amtrak sa US ay bumibiyahe lamang ng 100 at 10 hanggang 145 milya bawat oras sa Northeast Corridor. Bumaba ba ito sa 40 hanggang 50 milya kada oras sa malalayong ruta? Sa kabilang banda, binanggit ng train line na maraming tren sa Europa ang madalas umaabot ng hanggang 200 milya bawat oras o 320 kilometro bawat oras. Kung mas gusto mong lumipad, gets namin. Pero maghanda ka dahil kung akala mong masama ang tren, hintayin mong marinig ang tungkol sa paliparan. Ayon sa Airports Council International, may kakulangan na $42 bilyong sa pondo para sa infrastruktura ng mga paliparan. Batay sa Skytrax Research, 6 lang na paliparan sa US ang nakapasok sa top 50 sa buong mundo kung saan nangungguna ang Houston Hobby sa ika-27 na pwesto. Kahit maganda itong pakinggan para sa iba dahil sa lakas pinansyal, laki at posisyon ng US sa mundo, inaasahang mas maraming US hubs ang dapat nasa itaas. Kung naranasan mong maghintay ng 2 oras sa halos saradong Newark Airport dahil inaayos ang mechanical na problema ng eroplano, mauunawaan mo kung bakit ganoon ang sitwasyon. Mas mahalaga, may kakulangan ng mga tauhan, lalo na ng mga piloto at air traffic controllers. Alam mo, sila yung mga taong responsabal sa pagpapanatiling ligtas ng eroplano mo mula sa pagbagsak o pagbangga sa ibang eroplano habang umaalis. Medyo mahalagang mga trabaho kung isipin. Natuklasan ng isang Inspector General na sa 2025 ang bilang ng mga air traffic controller sa 26 na pinakamahalagang paliparan sa bansa ay mas mababa pa sa 85% na minimum na antas. Isang bagay na dapat isipin habang naghihintay mag-take off. Pero hindi lang sa aviation may problema sa infrastruktura sa US, nagsisimula pa lang tayo. Sabihin nating hindi ka sumakay ng eroplano at nagdesisyon kang magkotse na lang. Ayon sa American Society of Civil Engineers, nakakuha ang infrastruktura ng US ng C- na rating noong 2021 mas mataas kumpara sa D+ na nakuha nito noong 2017. Pareho itong mga grado na malamang ay itatago mo sa iyong mga magulang at siguradong hindi ito ang gusto mong sumuporta sa 330 milyong tao na naglalakbay. Ayon sa ASCE, kailangan ng investment gap na $2.6 trilyong para maayos na mapanatili at may update ang infrastruktura ng bansa.
Tinatayang aabot sa 10 trilyong dolyar ang mababawa sa GDP ng bansa pagdating ng 2030. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kalsadang may mababang kalidad sa US mula 15.8% noong 2008 hanggang 22.6% noong 2018. Nagdadagdag ito ng gastos sa mga may-ari ng sasakyan, umabot ng $725 bawat motorista noong 2023 at nagdudulot din ng mas maraming aksidente dahil sa hindi naalagaan at lubak-lubak na kalsada. Bumibigay na rin ang ating mga tulay. Isa sa bawat 3 tulay sa US ang kailangang kumpunihin o tuluyang palitan. Sana hindi yon ang tulay na dinadaanan mo tuwing papasok sa trabaho. Ayon din sa American Road and Transportation Builders Association na 7% ng mga tulay, ibig sabihin 46,000 sa mga ito ay may depekto sa estruktura. Isang estadistika lang para takutin ka kapag tumawid ka sa langit na tulay na dinaraanan ng sasakyan, 200 talampakan sa ibabaw ng tubig. Ang laki ng Estados Unidos at dami ng infrastruktura sa mga lugar na kokonti ang tao ay nagpapahirap sa pagpapanatili nito. Totoo ito, lalo sa mga distritong kaunti, ang tao at mas mababa ang buwis na nakokolekta, kaya hindi sila priority. Pag-uusapan pa natin ang mga problema mamaya dahil may mga sirang infrastruktura pang kailangang ayusin. Kung gusto mong gumamit ng pampublikong transportasyon dahil mas mura at makakalikasan, baka hindi ka rin pala rin. Sa lahat ng grado na nakuha ng infrastruktura ng US, ang pampublikong transportasyon ang may pinakamasamang marka, isang D. Ang kasalukuyang infrastruktura ng transit tulad ng maunlad na subway system sa New York City ay nangangailangan ng agarang pagkukumpuni. Ayon sa FTA, hindi bababa sa $105 bilyong ang kailangan para maresolba ang naipong mga pagkukumpuni sa mga sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Marahil dahil karamihan sa mga pinakakomplikadong sistema sa mga lungsod ng US ay kabilang din sa pinakamatatanda. Ang subway ng NYC at MBTA ng Boston ay gumagamit pa rin ng lumang teknolohiya ng riles at signal mula kalagitnaan ng ika-20 siglo na parang pinapagana pa rin ng uling. Sa kabuuan, 19% lamang ng mga sistema ng pampublikong transportasyon sa US ang itinuturing na nasa mabuting kondisyon. Ngunit marahil mas malala pa kaysa sa pangangailangan ng malaking pag-upgrade at pagkukumpuni ng pampublikong transportasyon sa US ay ang katotohanan ng 45% ng mga Amerikano ay walang akses sa kahit anong pampublikong transportasyon. Hindi lang ito tungkol sa magandang pampublikong transportasyon, kahit anong pampublikong transportasyon tulad ng bus na 5 oras ang biyahe sa lungsod. Ibig sabihin, mas maraming Amerikano ang walang akses sa episyenteng pampublikong transportasyon. Noong 2011 tinaya ng Census Bureau na 5% lang ng manggagawa sa US ang gumagamit ng pampublikong transportasyon sa pag-commute. Nagiging totoong problema ito dahil sa totoo lang, sobrang nakadepende ang US sa mga sasakyan. Mahigit 70% ng mga Amerikano noong 2021 ay may pagmamay-ari ng kahit isang sasakyan. Bagamat maaring hindi ito mukhang malaking issue, nagdudulot ito ng napakalaking dagdag na pasaning pang-ekonomiya at hadlang para sa maraming taong mababa ang kita sa bansa. Sa EU na mas pabor sa pampublikong transportasyon, ginagastos ng mga tao mga 11% ng kita nila matapos ang buwis para sa transportasyon at mas mababa pa kung sa dolyar bibilangin. Sa US, umabot ito sa 16% na nagpapakitang malaki ang gastos ng mga Amerikano sa pagbiyahe. Ngunit ang mataas na gastos ng pagdepende sa kotse ay hindi lang pera, kundi pati panlipunan din. Kapag ang mga komunidad ay nakatira ng malayo sa mga taong iba sa kanila at kakaunti lang ang interaksyon, tumataas ng husto ang political polarization. Maaring isipin mo hindi ba't naging polarized na ang buong mundo habil sa internet? Oo, at hindi rin. Maaring hindi kasing laki ng inaakala mo ang kasalanan ng internet. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na mas matindi ang polarization sa US kaysa sa ibang kahalintulad na demokrasya. Noong 1978, tinanong ang mga Amerikano kung gaano kataas ang tingin nila sa mga miyembro ng sarili nilang partido kaysa sa mga miyembro ng kabilang malaking partido. Nagbago ang score mula 27 hanggang 45.7 puntos na mas mataas. Tumaas din ang mga score sa Canada, New Zealand at Switzerland pero hindi kasing taas. At sa Noruega, Australia at Sweden, ang polarisasyon ay talagang bumaba. Natuklasan sa pagsusuri ng RAND na 30% ng pagtaas ng polarisasyon sa US House of Representatives ay dulot ng voluntaryong pagtipon-tipon ng mga botante sa mga kapitbahay ang tinitirhan ng mga taong katulad nila. At sa kanayunan ng Amerika, kung saan parehong kapos ang infrastruktura at pagpapatupad ng batas, mas matindi ang mga epekto. Sa kanayunan ng US, nakakaunti ang tao at mahirap puntahan, halos imposible para sa pulisya mapanatili ang kaayusan sa ilang komunidad.
Lalo na itong totoo sa mga reserbasyon ng mga katutubong Amerikano na kadalasan ay walang sapat na pondo para kumuha ng sapat na pulis na magbabantay sa napakalalaking lugar. Makikita rin ito sa Alaska kung saan maraming komunidad ay naabot lang ng helicopter o dog sled. Noong 2005, isang lalaki sa Nunam Ikwa, Alaska ang nanakit ng kaibigan, binugbog ang asawa at inatake rin ang anak ng asawa niya. Tumawag ang mga lokal sa pulis na 155 milya o 250 kilometro ang layo sa Bethel. Nag-charter pa ng eroplano at dumating ang mga pulis matapos ang 4 na oras. Sa Alamo, New Mexico sa Navajo Nation, karaniwang 3 oras bago makarespond ang pulis. Ang patuloy na kakulangan ng pondo sa mga rural na lugar sa US at ang kalawakan at hirap marating ng mga ito ang dahilan kung bakit mahirap lutasin ang problemang ito. Hindi lang pisikal na kaligtasan ng kulang, pati digital na access. Sa makababong mundo, kasing halaga na rin ito. Ang malalayong tirahan sa mga rural na lugar sa US at kakulangan ng infrastruktura ay patuloy na nagdudulot ng patuloy na agwat sa access sa isa sa pinakamahalagang serbisyo ngayon, ang internet. Noong 2015 itinakda ng FCC na ang broadband internet ay dapat may koneksyon na may hindi bababa sa 25 megabits per second na bilis ng download at hindi bababa sa 3 megabits per second na bilis ng upload. Sumunod na taon, natuklasan ng FCC na 4% lang ng urban population ang walang broadband na abot sa batayang pamantayan, habang 39% ng rural population ay wala ring maaasahang broadband access, na mas nagpapalala sa problema. Ang mga nasa kanayunan na malayo sa bangko, tindahan at opisina ng gobyerno ay higit na makikinabang sa maasahang internet para umorder ng supply, mag-access ng serbisyo at asikasuhin ang gawain online. Ngunit sila pa madalas ang may pinakakonting access dito. Noong 2021, natuklasan ng FCC na 14 na milyong Amerikano, karamihan ay nasa kanayunan, ang walang access sa kahit anong broadband network. Mababa pa ang pagtataya ng FCC. May ulat na halos triple pa ang walang access sa maaasahang internet. Habang hindi pa naabot ng teknolohiya ang ilang komunidad, hinaadlangan pa rin ng lumang diskriminasyon ng iba ng sadya. Simula noong dekada 1930 ang redlining ay isang gawain ng pagtatalaga sa mga lugar na tinitirhan na karamihan ay mga itim at iba pang minorya ang nakatira bilang mapanganib. Ginawa ito para ipagkait sa kanila ang pautang sa bahay at insurance, kaya't hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkabahay at mag-ipon ng yaman. Dahil dito, nawala ng pamumuhunan ang mga komunidad at lalong nahiwalay ang mga manggagawang mababa ang kita, lalo na ang mga itim mula sa gitnang uri at mayayaman. Patuloy pa rin ang epekto ng redlining ngayon na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa lugar at ekonomiya. Ayon sa Harvard Kennedy School, 74% ng mga mapanganib na komunidad noong 1900 at 30 sa ay mababa o katamtaman pa rin ang kita ngayon. Samantala, 72% ng mga pinakamahusay na komunidad ay may katamtaman hanggang mataas na kita. Mas malala pa, 64% ng mga mapanganib na komunidad ay nananatiling karamihan ay minorya, habang 71% ng mga pinakamahusay na komunidad ay karamihan ay puti. Hindi lang sa pabahay umiiral ang hindi pagkakapantay-pantay ayon sa lokasyon, pati gastos ng tao sa pagpunta sa trabaho, paaralan o grocery ay apektado rin. Hindi patas ang gastos sa transportasyon. Sa EU, ang mas mataas na porsyento ng kita na ginagastos sa transportasyon ay kadalasang kaugnay ng pagkakaroon ng mas mataas na kita sa simula pa lang, pagbili ng maraming at mas mamahaling sasakyan at iba pa. Sa US, kabaligtaran ito. Noong 2022, ang mga pamilyang mababa ang kita sa bansa ay gumagastos ng halos 30% ng kanilang kita pagkatapos ng buwis para sa transportasyon. Madalas wala silang ibang magawa kundi bumili ng sasakyan at magbayad ng gasolina at insurance na halos di nila kaya dahil walang akses sa pampublikong transportasyon. Pinapapahirap nito sa mga manggagawang mababa ang kita ang mag-ipon o manatiling matatag sa pananalapi at nagdudulot pa ng iba pang problema. Halimbawa, noong 2023 ang US ang pangalawang pinakamalaking polluter kada tao pagkatapos ng Russia na may kabuuang 18 metric tons ng carbon dioxide emissions kada tao.
Ang greenhouse gas emissions mula sa transportasyon ay 28% ng kabuuang emissions ng US. Samantala, ang mga demotor na sasakyan ang bumubuo sa 83% ng bilang ngayon. Sa kabilang banda, sa Japan, isang bansa na may maayos na public transportation networks, mas mababa ang emissions per capita. 7.50 metric tons at 11% lang ng mga emission na ito ay may kaugnayan sa transportasyon. Kung walang malaking pagbabago sa infrastruktura ng bansa, magpapatuloy ang pagdepende ng US sa mga sasakyan na nagpapalala sa smog at polusyon at hindi pa kasama ang trapiko. Talagang napakasama ng trapiko sa US. Isang pag-aaral noong 2018 ng transportation analytics firm na INRIX ang nakatuklas ng pagsisikip ng trapiko sa mga kalsada ay nagkakahalaga ng $87 bilyong sa ekonomiya ng US noong taong yon. At hindi pa kasama dyan ang epekto sa iyong mental na kalusugan kapag yung tao sa harap mo ay abala sa kanyang telepono at napalampas mo ang berdeng ilaw. May saysay ang trapiko sa bansa kung saan kailangan mong sumakay sa kotse para sa halos lahat. Isang biyahe papuntang supermarket, botika, palaruan, lokal na paaralan at opisina mo, lahat ng yan ang dahilan kung bakit laging napakaraming sasakyan sa kalsada. Noong 2019 ang average na oras ng biyahe sa US ay 27.6 na minuto bawat biyahe papunta o pauwi. At noong 2022, ayon sa AAA American Driving Survey, ang mga driver ay may average na 2.44 na biyahe kada araw at gumugol ng 60.2 minuto sa likod ng manibela araw-araw. Ayon sa INRIX Transportation Analytics Company, 43 sa mga oras ng pagmamaneho ay nauubos sa trapiko. Katumbas ito ng isang linggo ng trabaho o weekend na nawawala taon-taon. Ngunit hindi lang kakulangan ng pampublikong transportasyon ang dahilan ng pag-asa sa kotse sa US. Ang buong bansa ay nakasentro sa mga kotse. Halos walang mga lungsod na pwedeng lakarin sa US na hindi lang nagiging dahilan para kailanganin ng kotse, kundi unti-unti rin tayong pinapatay. Sa aspeto ng pakikisalamuha, malalaman mo mamaya kung bakit at pati na rin sa pisikal na kalusugan. Batay sa pag-aaral ng Nature ng 2024, walang lungsod sa US ang napabilang sa 50 pinaka-walkable na lungsod sa mundo. Karamihan ng lungsod ay nasa Europa at Asia. Hindi na isama ang New York City dahil kahit pwede sa Manhattan, hindi madaling lakarin ang ibang borough. Ayon sa pag-aaral ng Green Desk ng National Geographic, sa 17 mayayamang bansa ang US ang pinakamababa sa paglalakad. Isang pag-aaral sa sustainability ang natuklasan na 12% lang. Sa US, 12% lang ng biyahe ay nilalakad, madalas dahil sa di magandang pedestrian infrastructure at disenyo ng lungsod. Kalahati lang ito ng antas ng paglalakad sa mga bansang tulad ng Finland, Germany, France at UK. Hindi ito maganda para sa bansang tumataas ang obesity at mababa ang aktibidad. Ayon sa American Journal of Medicine, nawawalan tayo ng hindi bababa sa $24 bilyong kada taon sa dagdag gastusin sa kalusugan dahil sa kakulangan ng pisikal na aktibidad. Isa pang issue sa kawalan ng mga lugar na madaling lakarin ay ang epekto nito sa maliliit na negosyo. Kung lahat ay kailangan pang puntahan sakay ng kotse, mas pinipili ng karamihan na magmaneho ng 20 minuto papunta sa malalaking tindahan tulad ng Walmart o Kroger na mas maraming pagpipilian kaysa maglakad ng 5 minuto papunta sa lokal na tindahan sa kanto. Laganap ito sa rural na lugar kung saan tuluyang napawi ng malalaking chain na tindahan ang mga lokal na negosyo sa maraming komunidad. Ayon sa Universidad ng Wisconsin-Madison, hirap ang maliliit na tindahan o kainan na makipagsabayan sa chain sa pag-aanunsyo. Pero mas may laban sila kapag nasa mataong kalsada ang kanilang pwesto. Mas malaki ang gastos ng mga naglalakad at nagbibisikleta kaysa sa mga nagmamaneho bawat buwan. At ang mga komunidad na idinisenyo para sa paglalakad ay kadalasang may mas maayos na pondo para sa mga paaralan, yung klase ng paaralan na karaniwang naabot lang ng mas mayayamang pamilya. Hindi tulad ng ibang mayayamang bansa, sa US, mas malaki ang epekto ng lugar ng kapanganakan mo sa kalidad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugang makukuha mo, at oportunidad sa ekonomiya na makukuha mo. Malaking nakadepende sa heograpiya sa US ang pondo para sa mga paaralan dahil kadalasan ang pondo para sa pampublikong edukasyon ay nagmumula sa buwis sa ari-arian. Ibig sabihin, kaya ng mayayamang lugar na mag-invest ng mas malaki sa paaralan at bata kaysa sa mahihirap na lugar. Magdudulot ito ng matinding hindi pagkakapantay-pantay sa pondo at resulta ng edukasyon sa mayayamang bansa.
Ayon sa New York Times, ang mga estudyante sa pinakamayayamang distrito ay karaniwang 4 na antas ang lamang kaysa sa mga nasa pinakamahihirap na distrito. Iyan ay agwat na napakahirap bawiin habang tumatanda. Mukhang panggap ng US na kailangan ng lahat na magkaroon ng sariling sasakyan. Pangunahing dahilan ay para manatili sa mababang porsyento ang kanilang pamumuhunan sa infrastruktura ng transportasyon. Kahit na kailangan ng maraming pagkukumpuni sa US, mas kaunti pa rin ang inilalagay ng USA sa infrastruktura ng transportasyon kumpara sa karamihan ng mayayamang bansa base sa porsyento ng GDP. Ang Pransya, Alemanya, UK at Hapon ay mas nauna at ang China ang nangungguna sa lahat. Kung ikukumpara sa average ng US na 0.5% taon ng pamumuhunan, ang UK ay naglalagak ng 0.7%, ang Hapon ay 1.1% at ang China ay umaabot sa napakalaking 4.8% ng kanilang GDP para sa infrastruktura ng transportasyon. Sa 2030 malamang kalahati ng populasyon ng China ay gagamit ng dekuryenteng Skytrain dahil sa malaking pamumuhunan nila. Pero hindi lang mga sira-sirang kalsada ang problema. Ang luma ng energy grid ng Amerika ay nasa bingit ng pagkasira at apektado rito ang lahat. Nasa sukdulan na ng kapasidad ang mga grid ng kuryente sa US at magkaiba ang kalidad nito kada estado dahil sa pampulitikang istruktura ng Amerika. Ito siguro ang dahilan kung bakit mas madalas mag-blackout ang US grid kaysa ibang mauunlad na bansa. Ayon sa Department of Energy, 70% ng mga transmission line ay higit 25 taon na ang tanda. Mas malaki ang konsumo ng enerhiya ngayon sa mga lipunang mabilis tumanggap ng AI kumpara noong kailangan maghintay ng 30 minuto para magamit ang MSN Messenger. Ibig sabihin, totoong problema ang kakulangan ng update. Ang matitinding panahon tulad ng sunog sa California at snowstorm sa Texas noong 2021 ay maaring magdulot ng ilang araw na pagkawala ng kuryente, pag-init at komunikasyon sa mga residente. Ang mga brownout ay nagdudulot ng $150 bilyong na gastos kada taon sa mga negosyo sa US, bukod sa abala at panganib sa mga residente. At ang kakaibang heograpiya at laki ng US, lalo na ang dami ng kapangyarihang ibinibigay sa mga estado, ay isa rin sa mga dahilan ng nakakagulat na kakulangan ng pamumuhunan. Sa maraming bansa, pambansang pamahalaan ang sumasagot sa gastusin sa infrastruktura ng transportasyon. Gayunpaman, ipinaubaya ng US sa mga pamahalaan ng estado at mga munisipalidad ang karamihan ng paggasta sa infrastruktura. Noong 2020 mas mababa sa kalahati ng ganitong pamumuhunan ay galing sa federal na pamahalaan. Maraming maliliit na lokal na pamahalaan ang walang sapat na kakayahan para mamuhunan sa malalaking transport network na karaniwang nangangailangan ng kooperasyon ng mga munisipalidad at estado. Hindi pa kasama rito ang pinakamahihirap na rural at urban na lugar na makikinabang sa abot kayang pampublikong transportasyon pero hindi rin makakapag-ambag ng malaki sa buwis ng kanilang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, malamang kulang sa pondo ang kanilang pamahalaan para mag-invest sa ganitong infrastruktura. Nagdudulot ito ng walang katapusang masamang siklo kung saan nananatiling mahirap ang mga lugar dahil wala silang sapat na pera para malampasan ang mga hadlang na kailangan upang makaahon sa kahirapan. Ngunit lagpas pa rin ang mga problema ng mga lungsod sa US. Nakakagulat ang urban sprawl sa US, ang di kontroladong paglawak ng mga kalunsuran papunta sa nakapaligid na kanayunan o hindi pa nade-develop na lupa. Nagdudulot ito ng maraming problema, unang-una na ang pangkalikasan at lalala pa habang mabilis lumalawak ang mga lungsod sa US. Tinataya ng mga siyentipiko mula sa US Forest Service na ang mga urban at na-develop na lupa sa US ay tataas ng 41 hanggang 77% pagsapit ng 2060. Magdudulot ito ng pagkawala ng 16 hanggang 34 na milyong akre ng kagubatan sa 48 magkakadikit na estado. Masamang balita ito para sa mga umaasa makahinga ng sariwang hangin at magkaroon ng malaking carbon sink na tutulong sa klima. Ang urban sprawl ay nagtataas din ng gastos sa infrastruktura at kasabay nito ng buwis. Mas mura at mas epesyente ang magbigay ng tubig at enerhiya sa isang kompaktong komunidad na madaling lakarin kaysa palawakin ang mga serbisong iyon sa malalawak na suburb na magkakalayo ang mga bahay at nangangailangan ng dagdag na milya ng tubo at kable. Ayon sa New Climate Economy, ang naturang infrastruktura ay mangangailangan ng 10 hanggang 40% mas mataas na gasto sa pagtatayo, pagpapanatili at operasyon. Sa kabuuan, ang urban sprawl ay nagdudulot ng dagdag na $1 trilyong gastos kada taon sa US, kung saan ang mga nakatira sa sprawl na komunidad ay gumagastos pa ng $625 bilyong.
Habang ang lahat ng residente at negosyo sa bansa ay napipilitang magbayad ng dagdag na 400 bilyong dolyar para suportahan ang mga komunidad na sobrang lawak ang pagkakakalat. Tulad ng maisip mo, ang dagdag na gastos ng sprawl na ito ay lubos na nagpapabigat sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Center for Biological Diversity, mas mataas ang gastos ng sprawl dahil tumataas ng 50% ang per capita infrastructure costs sa US sa ng sprawl development na nag-aalis ng pondo sa kasalukuyang komunidad, nakapipinsala sa mga komunidad at mga hayop sa ligaw at nilalagay sa panganib ang kinabukasan natin. Tama yan. Bahagi ng dagdag na gastos ay binabawi sa pamamagitan ng pagbabawas ng pondo sa pampublikong paaralan, espasyo at iba pang pasilidad. Paano nababayaran ang dagdag na gastos? Tingnan mo ang susunod mong property tax bill. Biro lang. Halos walang nakakabili ng bahay ngayon, dagdag pa ang bayad sa property tax. Pati kalusugan ng isip naaapektuhan ng urban sprawl. Kahit tumataas ang anxiety at depression cases sa mundo, mas apektado ang US lalo na sa suburbs. Ayon sa pag-aaral, 39% mas mataas ang panganib ng depresyon sa mRNA sa urban area sa US at Western Europe. Pero nang sinuri pa ng researchers kung saan pinakamataas ang depresyon, may nadiskubre silang nakakagulat. Halos pareho lang ang kaso ng depresyon sa masisiksik na urban na lugar at sa rural na lugar at medyo karaniwan ito. Saan kaya tumataas ang bilang? Halos lahat ng pagtaas ay nasa tinatawag ng pag-aaral na medium density, low-rise areas o mas kilala natin bilang mga suburb. Malayo pala sa ideal ang mga suburb na nakikita natin sa palabas at pelikula. Sa mga issue sa suburb, laganap ang NIMBY mentality o not in my backyard sa mayayamang komunidad sa buong mundo. Dahil sa sistema ng politika at batas sa US, nahahadlangan ng mga proyekto at pagtatayo ng maraming bahay. Dahil dito, lumalala ang urban sprawl at napipilitang lumikas ang mga mahihirap mula sa mga pangunahing lungsod at kanais-nais na lugar. Kabilang dito ang katotohanang maraming zoning ordinansa ay ginagawa sa antas ng kapitbahayan at malakas ang kapangyarihan ng homeowners association sa kanilang lugar. Maraming lokal na zoning regulasyon ang nagbabawal sa duplex, triplex, fourplex at maliliit na lote ng single-family houses para mapanatili ang pare-parehong itsura ng malalaking bahay na may malalawak na damuhan. Gayunpaman, noong 2021 naranasan ng US ang kakulangan ng 7,300,000 abot kayang bahay at paupahang unit. Kaya kahit ano pa man ang dahilan ng laganap na NIMBYism, nagdudulot ito ng maraming totoong problema. Noong Enero ng 2024, 771,000 katao sa US ang walang tirahan. Iyan ay 18% pagtaas mula noong nakaraang taon na may 12% pagtaas ng kawalan ng tirahan mula sa taon bago iyon. Bukod sa iba pang salik, ang kakulangan ng abot kayang pabahay ay nagdulot ng lumalalang krisis sa kawalan ng tirahan sa US na mabilis na lumulobo ang bilang at posibleng marami pa ang hindi natatala. Karamihan sa mga taong walang tirahan na nakikituloy sa pamilya o kaibigan ang hindi gumagamit ng pampublikong silungan o naguulat na sila ay walang tirahan. Karamihan pa rin sa mga Amerikano ang nangangarap ng hiwalay na bahay na may bakuran bilang simbolo ng tagumpay at katuparan ng American Dream. 60% ng mga Amerikano ang nakatira sa mga hiwalay na bahay kumpara sa 35% ng mga tao sa EU at 76% ng mga Amerikano ang mas gusto ang mga hiwalay na bahay. Nililimitahan nito ang supply ng pabahay kahit sa antas ng kultura dahil nagiging tutol ang maraming Amerikano sa pagpapaunlad ng mga multi-family unit at makabagong pabahay na nagdudulot ng kakulangan sa pabahay. Hindi rin nakakatulong na ang ilang serbisyong dapat ibigay ng mga munisipalidad sa malalawak na komunidad tulad ng tubig ay umaasa sa mabilis ng nasisirang infrastruktura. Ang mga tubo at sistema ng pagsasala ng tubig ay kailangang kumpunihin. Kaya ayon sa EPA, 6 na bilyong galon ng malinis na tubig ang nawawala araw-araw. Halos 10 beses iyon ang dami ng tubig na kasya sa Pyramid ng Giza. Gayunpaman, kakailanganin ng US ng humigit kumulang 45 hanggang 60 bilyong dolyar para palitan at mapanatili ang mahigit 2 milyong milya ng mga tubo nito. Mga tubong tubig ito sa ilalim ng lupa, kaya posibleng sa mga tubong na ikabit pa noong panahon ng jazz, nanggagaling ang tubig mo at hindi agad mapapalitan. Kaya tiis na lang sa mga tubong may tagas. May ilang lugar sa US na talagang kailangan ang lahat ng tubig na makukuha nila, tulad ng Phoenix at Las Vegas, dalawang lungsod na sa totoo lang ay hindi dapat umiiral kung ekolohiya ang pagbabasehan dahil ang disyerto ay hindi talaga nilika para suportahan ang milyon-milyong tao na magkakalapit.
Gayunpaman, sila ang dalawang pinakamabilis lumalaking lungsod sa US na yon, at ang Phoenix ay ikalima na sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Ang problema, inuubos ng mga residente ang fresh water at limitadong groundwater na, ayon sa mga siyentipiko, hindi na muling mapupuno sa buhay ng tao kapag naubos. Magandang paraan niya ng pagsasabi na kapag naubos ang tubig sa Phoenix, wala ka nang makukuhang tubig bago mamatay. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit tinanggihan ng Phoenix ang mga bagong pabahay malapit sa metro area noong kalagitnaan ng 2023 dahil kulang ang tubig para suportahan ito. Dumarami ang tao sa Las Vegas at Phoenix dahil mas mura ang mga ari-arian kaysa sa mga lungsod sa baybayin. Siyempre, ang dahilan kung bakit mas abot kaya ang mga ari-arian ay dahil karamihan ng mga tao sa kasaysayan ay gumawa ng ganap na makatwiran at lohikal na desisyon. Ayaw nilang tumira sa disyerto kung saan umaabot sa higit 100 degrees Fahrenheit ang init tuwing tag-init. Matagal nang nanaig ang krisis sa gastusin sa pamumuhay kaysa sa mga makatwirang desisyon. Lalong lumalala ang problema dahil sa 5 pinakamabilis lumagong estado, Florida, Texas, Utah, South Carolina at Nevada. Dalawa rito, Florida at South Carolina ay kabilang sa may pinakamataas na panganib sa pagbabago ng klima. Hindi rin nalalayo ang Texas na ikapito sa panganib. Naglalaban-laban naman ang California, Arizona at Nevada. Isang digmaan dahil sa tubig pero hindi yung nagbababarilan ng water pistol habang nagtatakbuhan. Ito ay tunggalian kung sino ang makakakuha ng mas maraming akses sa tubig at makakasuporta sa mas maraming tao at agrikultura bago tuluyang maubos ang lahat. Ang tatlong estado ay kumukuha ng tubig mula sa Colorado River Basin at bagamat hindi sila sagana sa tubig, marami silang tao at agrikultura sa ilang lugar. Noong 2023 kusa, nilang binawasan ng 14% ang nakalaang bahagi nila sa daloy ng ilog para maiwasan ang mas malaking bawas na ipinapabantang ipatupad ng Bureau of Reclamation. Binayaran nila ang mga magsasaka para pahingahin muna ang lupa ilang taon, kaya patuloy silang kumikita at di naapektuhan ang paggamit ng tubig ng karamihan sa residente. Pero ang problema sa paggamit ng tubig sa Southwest ay hindi nawawala. Noong 2022 naabot ng Lake Mead na bahagi ng Colorado River Basin ang pinakamababang antas ng tubig sa kasaysayan. Isang maulan na panahon ang pansamantalang nagligtas sa sitwasyon, pero muli na namang mabilis bumababa ang antas ng tubig dahil sa madalas na tagtuyot at pagtaas ng paggamit nito. Inaasahang bababa pa ang tubig at bababa pa sa dating pinakamababang antas, aabot lang sa mahigit 1,000 talampakan taas ng dagat pagsapit Mayo 2027. Hindi lang ito ang mabilis maubos na anyong tubig sa bansa. Tinamaan din ng tagtuyot ang malalaking bahagi ng US kaya hindi na napapalitan ang mga pinagkukunan ng tubig. Noong 2022, umaagos lang ang Ilog Colorado sa 50% ng karaniwang antas nito sa kasaysayan. Kaya ito ang pinakananganganib na ilog sa Estados Unidos. At ang Rio Grande ay mabilis ding natutuyo. Sama-sama, ang dalawang ilog na ito ang nagbibigay ng inuming tubig sa 59 na milyong tao at sumusuporta sa madalawak na sakahan sa buong Southwest. Tungkol naman sa mga issue sa tubig, mahigit 15,000 dam sa US ang itinuturing na may mataas na panganib. Sa pang-araw-araw na salita, ibig sabihin nito ay kung bumagsak ang mga ito, malamang na may mamamatay na tao. Hindi masama kung naalagaan at sumusunod sa pamantayan ang mga ito. Pero masama na 2,300 sa mga ito ay nasa hindi maayos o kasiyasiyang kondisyon na malaking problema. Kung umaasa ka sa dam na yon para sa tubig o ayaw mong mapalapik kapag bumagsak, mahalagang mapanatili itong gumagana. Ang mga alitan sa tubig ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa US kung saan madalas magkompetensya ang mga estado kaysa magtulungan. Dahil sa kalayang magpasya ng sarili nilang pulisya, nagkakaroon ng kompetisyon ng mga estado para makaakit ng pamumuhunan at negosyo. Nagiging sanhi ito ng pababaan ng pamantayan. Patuloy na lilipat ang mga negosyo sa mga estadong may mababang buwis, may hinang regulasyon sa paggawa at murang sahod, kaya nawawalan ng insentibo para magtatag ng unyon, magpatupad ng proteksyon sa paggawa o buwisan ng korporasyon para sa infrastruktura at serbisyo publiko. Ang Scholar Strategy Network ay naglabas ng isang pag-aaral kung paano ang kompetisyon ng mga estado para sa negosyo ay madalas nagpapababa ng sahod.
Ngunit tagdudulot din ito ng pagkalugi sa estado dahil sa labis na insentibong iniaalok sa mga negosyo. Ayaw ng kahit anong estado sa US na makilala bilang hindi maganda para sa mga negosyo. Tulad ng sinasabi sa papel, napipilitan ang mga lokalidad na makipagkumpetensya at mag-alok ng sobrang mapagbigay na mga insentibo, hindi dahil may makukuha silang benepisyo sa ekonomiya, kundi dahil hindi nila kayang magpadala ng negatibong mensahe tungkol sa kalagayan ng negosyo sa kanilang lugar. Lalong naging matindi ang kompetisyon habang nagsisimulang magkaiba-iba ang kinabukasan ng ekonomiya ng iba't ibang reyon sa US. Sa loob ng mga dekada hanggang 1,980 ang mahihirap na lugar sa US gaya ng Southeast at Southwest ay unti-unting humahabol sa mas mayayamang lugar tulad ng New England, Mid-East at Far West. Sa kasamaang palad, mula 1,980 bumaligtad ang trend na yon. Noong 1,980 nang sukatin ng Bureau of Economic Analysis ang per capita income kumpara sa pambansang average, natuklasan nila na ang pinakamababang lugar, ang Southeast, ay may per capita income na katumbas ng 87% ng average ng US. Ang Far West, ang pinakamataas na lugar, ay may per capita income na nasa 112%. Pagsapit ng 2017 ang agwat ng kita sa pagitan ng mga rehiyon ay lumaki ng husto. Ang New England ay tumaas sa 125% ng pambansang karaniwang kita, habang ang Southeast ay naiwan pa rin sa 87% lamang. Nangyayari ang lumalaking agwat na ito habang bumababa ang geographic mobility. Ayon sa pag-aaral ni Abigail Wozniak at mga kasamahan, ito ay dahil sa mas kaunting paglipat sa merkado ng paggawa. Ibig sabihin, ang trabahong inaalok sa mayayamang rehiyon ay kadalasang hindi tugma sa kakayahan ng manggagawa mula sa mahihirap na lugar, kaya nawawalan sila ng pagkakataon. Ayon sa Bloomberg, nagiging bansa tayo ng mayayaman at mahihirap na nakabatay sa kung saan tayo ipinanganak o kung saan tayo kayang manirahan. Mas totoo na ngayon na ang ating lugar at zip code ang umuhubog sa ating kinabukasang pang-ekonomiya. Dahil dito, ang di pantay na distribusyon ng populasyon sa US ay nagdudulot ng pambansang pulisya na mas pabor sa rural na estado dahil bawat estado, anuman ang laki ng populasyon, ay may tig-2 senador. Ibig sabihin nito, ang Wyoming na may populasyon na 580,000 ay may parehong 2 senador gaya ng California na may populasyon na 39 na milyon. Sa madaling salita, ang populasyon na mas mababa pa kaysa sa Memphis, Tennessee ay may 2 senador na kumakatawan sa kanila sa Senado ng US. Ang argumento ay ganito, ang Wyoming na lubang magkaiba ang mga interes kumpara sa California ay nararapat magkaroon ng pantay na boses kahit na isa lang ito sa 67 bahagi ng populasyon. Makatarungan ang puntong yan at lumalakas ang debate. Pero dahil mas konti ang populasyon ng mga rural na estado, madalas na napapaboran sa US ang mga interes at pananaw ng rural na lugar kahit hindi ito tugma sa karamihan. Ayon sa 538, halos pantay ang pagkakahati ng populasyon sa US, 25% rural, 23% maliit na bayan, 27% suburban at 25% urban. Pero hindi ito nasasalamin sa Senado. Ang komposisyon nito ay mas nakatuon sa mga rural na lugar ng Amerika na epektibong kumakatawan sa populasyon na mas malapit sa 35% rural at 14% lang ang urban. Kakaiba pa rin na maraming politiko ang tila pinapabayaan ang infrastruktura sa rural na lugar. Ang nabanggit na masamang kalagayan ng kalsada at pampublikong transportasyon ay halimbawa lang dahil mas malala pa ito sa mga rural na lugar. Sa malalawak na bahagi ng timog, gitnang kanluran at kanluran, madalas na nahihiwalay ang mga mahihirap at matatanda dahil sa malalayong biyahe at kawalan ng pampublikong transportasyon. Halimbawa, ang pinakamalapit na supermarket sa karaniwang residente ng US ay 0.7 milya o 1.5 kilometro ang layo. Para sa karaniwang urbanong residente, 0.7 milya ang layo. Para naman sa karaniwang rural na residente, 3.2 milya ang layo. Hindi ibig sabihin na ang pinakamalapit na supermarket ay laging may pinakamahusay na pangpipilian, talidad o lahat ng kailangan mo. Ang ikatlong pinakamalapit na supermarket sa mga rural na residente ay 6.2 milya ang layo. Hindi ito madaling lakarin ng walang sasakyan, 6 tuldok 4 milya pabalik-balik, lalo na para sa matanda na di na makapagmaneho. Dahil napakalawak ng US, madalas ding dehado ang mga rural na lugar sa US pagdating sa access sa healthcare. Noong Setyembre 2024 natuklasan ng Health Resources and Services Administration na 6.33% ng mga lugar na kulang sa mga profesional sa primary care sa US ay matatagpuan sa mga rural na lugar.
Ayon sa Pew Research Center, 23% ng mga Amerikanong nasa rural na lugar ay nagsasabing problema sa komunidad nila ang akses sa magagaling na doktor at ospital. Ikinumpara ito sa 18% ng Amerikanong nasa urban areas at 10% sa suburban. Isa sa mga problema ay ang malayong distansya mula sa ospital. Karani 10 minuto lang ang biyahe ng urban resident papuntang pinakamalapit na ospital, habang 17 minuto naman sa rural resident. Ngunit hindi nito ay pinapakita ang lawak ng distansya ng mga taga-rural dahil sa parehong survey, 25% ng rural na residente ay mahigit 34 na minutong biyahe papuntang pinakamalapit na ospital. Sa medical na emergency tulad ng atake sa puso o stroke, maaring ito ang magdesisyon sa buhay o kamatayan. Kaya, ang mga mayayaman at mahihirap na estudyante ay hindi nakakaroon ng interaksyon sa paaralan at lalo pang lumalala, ang mga mayayaman at mahihirap na tao ay hindi na rin talaga nakakaroon ng interaksyon. Dahil madalas konektado ang yaman sa lahi, nagre-resulta ito sa mas konting interaksyon ng iba't ibang lahi. Ayon sa isang pag-aaral ni Miss at Rowe, mula 1,970 hanggang 2,020, tumaas ng 14% ang kabuuang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya sa US. Kasabay nito, tumaas ng 38% ang ekonomikong segregasyon sa mga komunidad. Tumaas ng 57% ang ekonomikong segregasyon sa mga lugar ng trabaho at tumaas ng 69% ang ekonomikong segregasyon sa mga paaralan. Ito ay senyales ng posibleng problema sa ugnayan ng mayayaman at mahihirap na pamilyang pinaghihiwalay mula pa pagkabata. Ang mayayaman at mahihirap sa US ay literal na namumuhay, nagtatrabaho at nag-aaral sa magkakaibang lugar. Ang pagkakahating iyon ay nagdulot ng malaking pagtaas ng heograpikong hindi pagkakapantay-pantay sa buong bansa. Ang median kitang sambahayan sa pinakamayamang 20% ng county sa Amerika ay mahigit doble kaysa sa median kita ng pinakamahirap na 20% ng county. Ang kahirapan sa pinakamahihirap na 20% ng county ay triple kumpara sa pinakamayayamang 20%. Dahil sa lahat ng ibang nabanggit na mga salik at sa laki ng epekto ng lokal na pagbubuwis at pondo sa pagtukoy ng mga lokal na oportunidad, inilalagay nito ang mga tao sa pinakamahirap na county sa malaking kawalan. Ang mga mababang kitang residente ay itinataboy palabas ng mga urbanong lugar na may pinakamaraming oportunidad sa ekonomiya, pagbuo ng mga koneksyon at edukasyon. Sa 100 pinakamalalaking metro area sa US, ang bilang ng mga komunidad na nag-aalok ng abot kayang pabahay para sa mga pamilyang may katamtamang kita ay bumaba ng 37% mula 2013 hanggang 2019. Bumaba rin ito ng buong 50% para sa mga pamilyang mababa ang kita. Ibig sabihin, wala pang 10% ng zip code sa 100 pinakamalalaking metro sa bansa ang abot kaya, at kadalasan ay ito pa ang may pinakamababang pamumuhunan at oportunidad. Kailangan pa ring magtrabaho sa mga metro area ang mga residenteng mababa ang kita, kaya lumilipat sila sa mas malalayong lugar na nagdudulot ng mas malalang urban sprawl, mas mahabang biyahe, mas maraming nasasayang na oras at mas mataas na gasto sa transportasyon. Ayon sa Brookings, mula 2012, bumaba ng 7% ang mga trabahong abot ng mga residente sa pangunahing metro area sa karaniwang biyahe nila. Mas kapansin-pansin ang pagbabagong ito sa mga residenteng mababa ang kita, itim at Hispanic. Ang bilang ng mga trabahong abot para sa mga mahihirap ay bumaba ng 17%, habang ang bilang ng mga trabahong abot para sa mga Hispanic at itim na residente ay bumaba ng 17% at 14% ayon sa pagkakasunod. Ang malalaking hindi pagkakapantay-pantay dahil sa heograpiya at estruktura ng politika ay nagdudulot ng mas hindi patas na kalagayan mula pagkasilang kaysa sa ibang bansa. Ang Gini coefficient ang pangunahing sukatan ng hindi pagkakapantay-pantay mula 0 hanggang 1. Mas mataas ito, mas hindi pantay ang lipunan. Ang karaniwang Gini coefficient para sa mga bansa sa OECD ay 0.316 at 20 bansa sa Europa ay nasa pagitan ng 0.22 at 0.32. Ang US naman ay nasa 0.42. Ang mas mataas na hindi pagkakapantay-pantay ay nagdulot din ng pagbaba ng social mobility, kung saan ang US ay nasa ika-27 na pwesto sa mga bansa ng OECD. Ito ay lalong napapalalim sa hati ng lipunan at kakulangan ng ugnayan ng mga grupo sa US na magkaiba ang lokasyon at pinansyal na katayuan. Maraming eksperto ang nagpatunay na may positibong ugnayan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa mga krimeng laban sa ari-arian at mararahas na krimen.
Pinapalala nito ang desperasyon sa ekonomiya at sinisira ang tiwala at pakiramdam ng pagiging bahagi ng komunidad. Sinuri ng The Economist ang resulta ng isang Gallup survey na may 148,000 katao mula sa 142 bansa tungkol sa krimen at kaligtasan sa iba't ibang bansa. Natuklasan nilang may malakas at positibong ugnayan ang mataas na persepsyon at pagdami ng krimen sa antas ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita sa bansa, batay sa Gini coefficient. Marahil kaya sa 15 mayayamang bansa ang US ang nangunguna sa parehong homicide rate at pinakamaraming bilang ng mga pagpatay. Dahil sa laki ng US, madalas ding nagiging sakuna mismo ang kanilang pagtugon sa mga kalamidad. Ang FEMA o Federal Emergency Management Association ay hindi kayang ipwesto ng maaga ang mga sasakyang pang-emerhensya, kagamitan, supply at mga response team sa lahat ng 48 estado, pati na rin sa Alaska, Hawaii at Puerto Rico. Kaya kapag may sakuna, madalas may pagkaantala sa pagtugon, lalo na kung kailangan pang bumiyahe ng malayo ang mga kagamitan at team. Lalo itong lumitaw nang tumama ang Bagyong Maria sa Puerto Rico, kung saan ang distansya at nasirang daungan at kalsada ay nagpalala sa hirap ng pagtugon. Dahil napakalaki ng US, minsan ay sabay-sabay na tumatama ang malalaking sakuna, gaya ng nangyari noong 2020 nang may mga bagyo sa Louisiana at mga wildfire sa California. Labis na naubos ang kapasidad ng FEMA sa pagtugon, kaya nagdulot ito ng matitinding epekto. Dahil dito, nahaharap ang US sa krisis sa insurance ng mga bahay. Naniningil ang mga kumpanya ng insurance ng napakataas at hindi na kayang bayarang premium sa mga delikadong lugar o tuluyan silang umaalis doon, kaya naiiwang walang masasandalan ang mga may-ari ng bahay. Kahit maraming lugar ang apektado ng climate change, mas madaling magtaas ng premium ang mga insurance company sa US dahil mas maluwag ang kanilang regulasyon kaysa sa ibang bansa. Sunod-sunod na sakuna ang naranasan ng bansa, gaya ng wildfire sa kanluran at pinsala ng bagyo sa Timog Silangan. Dahil dito, biglang tumaas ang antas ng hindi pag-renew ng home insurance noong 2023 at naitala ang pagtaas na ito sa 46 na estado. Kahit sa mga lugar kung saan nagawa ng mga tao na mapanatili ang kanilang home insurance, tumaas pa rin ang mga rate ng average na 24% sa loob ng 3 taon mula halos $2,600 kada taon noong 2021 hanggang humigit kumulang $3,300 kada taon noong 2024. Dahil sa laki at iba-ibang prioridad ng mga bahagi ng bansa, nagkaroon ng salumat na interes sa mga prioridad tungkol sa pagbabago ng klima. Gustong palakasin ng Gulpo ang paggamit ng langis at gas dahil ito ang pangunahing industriya nila. Nagpo-produce ito ng 1/4 ng langis at 17% ng gas sa buong mundo. Ang mga estadong apektado ng matinding panganib sa klima, gaya ng California, ay nagtutulak ng mas mahigpit na target sa emisyon para mapigilan ang pinsala. Samantala, naglalaban ang mga estado sa Mountain West tungkol sa karapatan sa tubig dahil marami sa kanilang mga lungsod ang itinayo sa mga lugar na may hindi maaasahan at paliit na supply ng tubig. Dahil dito, nagiging magkakaiba at madalas salungat ang pagtugon sa climate change. Pati na ang mga pamantayan sa emisyon, regulasyon at insentibo sa green tech sa bawat reyon. At ramdam na ang mga epekto nito lalo na sa ilan sa pinakamalalaking lungsod ng bansa. Sinuri ng Policy Genius kung aling 10 lungsod sa US ang pinakananganganib sa pagbabago ng klima. Nakababahala ang listahang kanilang nabuo, lalo na't kabilang dito ang 3 sa 10 pinakamalalaking lungsod sa US. Pampito ang LA sa 10 pinakananganganib na lungsod. Pang-4 ang ranggo ng Jacksonville, habang nangunguna ang Houston na ika-4 sa pinakamataong lungsod sa bansa. Nasa listahan ang bawat lungsod dahil sa iba't ibang dahilan. Ang LA ay dahil sa wildfire, pagtaas ng dagat at kalidad ng hangin. Ang Houston ay dahil sa bagyo, kalidad ng hangin at ito ang pinakamabilis lumubog na urban area sa bansa. Ang Jacksonville naman, sa totoo lang, ay dahil sa lahat ng bagay. Hindi nababago ng lahat ng iyon ang katotohanan na halos 7.3 milyong Amerikano ang nakatira sa ilan sa pinakamalalaking metro area ng bansa na may pinakamataas na panganib na maging ganap na hindi na matiraan. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong yon. Salamat! Makikita tayo ulit dito sa Math Pack.